Kaya, magandang gabi sa inyo lahat. Welcome muli sa Parabellum. Tulad na nakikita ninyo, kasama ko si El Lanzara. Ngayong gabi, tatalakayin natin ang kakaibang paksa na maaaring hindi alam ng lahat. Isang misyon ng Amerika noong 1986. Kaya pag-uusapan natin ang panahon ni Thatcher at Craxi dahil nandun din si Craxi noon. Hindi nagkataon lang na pag-usapan natin ito. Hindi naman madalas na napag-uusapan natin ang mga operasyon noong dekada 80. Sa madaling salita, pwede rin tayong gumawa ng video tungkol sa Falklands at mga ganung bagay. Pero may pangunahing dahilan kung bakit gusto namin pag-usapan ang mga operasyon ng Dorado Canyon. Dahil ang operasyon ng Dorado Canyon ay sinagawa noong panahong halos kapareho na ngayon. Sa anong paraan? Hindi pinayagan gamitin ng mga base militar ng Espanya, Pransya at Italia para sa misyong ito na laban kay Gaddafi. At bukod pa rito, mukhang inabisuhan pa ng mga Italiano si Gaddafi. 30 minuto bago mangyari ang pambobomba. At para maisagawa ang operasyong ito, talagang kinailangan ng mga Amerikano na gumawa ng matinding operasyon. Talagang napakahirap. Bakit natin ito pinag-uusapan ngayong gabi? Dahil nga merong malaking debate, kaya magbibigay tayo ng kaunting kasaysayan at kaunting kasalukuyan, may malaking debate tungkol sa mga Amerikano. At kung sino may hawak ng kapangyarihan sa usapan, mga base, banta at iba pa. Lagi kong sinasabi ito kapag tinatawagan ako sa radyo ngayong linggo. Linggo, ipinapakita ng misyon ito na kung hindi magagamit ng mga Amerikano ang mga base, talagang mas magiging komplikado ang mga bagay. Sobra talaga. At isipin ninyo na si Gaddafi nung panahon na yon ay hindi naman talaga ang pinakamagaling pagdating sa kakayahan sa anti-aircraft. Pero kinailangan pa rin ng matinding pagsisikap sa logistics. Kung ikukumpara, napakalaki ng fleet ng mga tanker ng Amerika na ginamit kumpara sa kabuuang available para suportahan ang mga F-111 Aardvark. Talagang napakalaki nito kumpara sa kabuuang available para suportahan ang mga F-111 Aardvark. Nakuhang pangalan mula sa hayop na kahugis ang ilong nito. Hulaan kung ano. Sa kasaysayan, ginamit ang Caterpillar na halos kapareho ang itsura para ipakita kung gaano kadalas magpagasolina ang mga Amerikano. 16 na beses. Nasa himpapawid ng 16 na beses na paghinto. Kung mapapansin natin ang laki ng bagay na ito, Leonardo, ikaw naman. Tama. Magandang gabi sa lahat. Kamusta sa lahat? Salamat Mirko sa pag-imbita. Ngayong taon ay ika-40 anibersaryo ng Operasyong Dorado Canyon nitong nakaraang Abril. Katapusan na ng Mayo, 2026 na yon para sa mga makikinig sa hinaharap. Tapos, alam nyo, medyo natagalan din tayo. Pati na rin dahil sa mga pangyayaring dulot ng internasyonal na estratehikong sitwasyon at ito ay isang panahong medyo relax na ating nararanasan ngayon. Medyo natagalan tayo pero mahalagang pag-usapan ang kasalukuyang pangyayari dahil ito ang isa sa pinaka-interesanteng bahagi ng pagtalakay sa kasaysayan. Madalas maulit ang kasaysayan, hindi man eksakto. Pero nagbibigay ito ng ideya para pag-isipan ang mga nangyayari ngayon. Sige, Operasyon Dorado Canyon. Naghanda ko ng maikling presentasyon na may ilang larawan para rito. Kailangan nating bumalik ng kuunti sa nakaraan, sa taong 1986. Marami sa inyo, sa tingin ko, ay hindi pa ipinapanganak noon. Nandun kami, mga bata pa kami noon, at lahat ay iba pa. Nung 86, nandun pa ang Cold War. Hindi pa nila alam noon, pero nasa huling yugto na ang Unyong Soviet at 3 taon matapos ay babagsak ang Berlin Wall. Nasa isang espesyal na yugto tayo ng kasaysayan, tatalakayin pa natin ito sa presentasyon. 1986, walang internet, walang cellphone, tumatawag pa gamit ang may kable na telepono at umiikot pa ang dial, minsan may kandado pa. Nandyan na ang mga ito noon pa at sila ang magiging mga pangunahing tauhan. Ilan sa mga pangunahing tauhan ng operasyong ito kasama ang mga F-100 at 11 at iba pang serye ng mga eroplano na bahagi ng kasaysayan ng abyasyon. Ang operasyong ito ay bahagi ng kasaysayan ng abyasyon dahil sa ilang mga dahilan na tatalakayin natin mamaya. 1986, dekada 80, napakagandang musika.
Ang Italia ay regular na nakakapasok sa World Cup ng football, paminsan-minsan ay nananalo pa nga. Halos inaakala na lang natin na normal yon. Gago ka ba talaga? Stronto. Iniisip ko na may mga kabataang edad 15 hanggang 20 na hindi pa nakapanood ng live na laro ng national team sa World Cup. Medyo kakaiba kahit papaano. Forza, Inter. Sasabihin ko lang sa'yo na nung ipinanganak ako, nanalo ang Italia. Medyo naaalala ko pa ang World Cup noong 86 sa Mexico. Bata pa ako noon, hindi naman naging maganda ang resulta pero sige na, totoo. Ito ang mga ito. Magandang larawang ito. Ang mga eroplanong ginamit. Mag-eye candy na rin tayo ng kaunti, hindi naman masama yun. Tingnan nyo kung gaano karaming legacy na eroplanong wala na ngayon. May mga eroplanong third generation, fourth generation tayo. Mayroon tayong F-18 sa unang bersyon na A, mayroon tayong A-6 Intruder na may bersyon para sa electronic warfare, mga F-100 at labing-isa, at mayroon tayong A-7 na Corsair. Ayan, ito ay isang F-18 CO AUK. Pero sa tingin ko mas C ito. Balang araw kailangan din nating mag-live doon. Sa F-18 sa tingin ko. Kasi ito pa rin ang pangunahing gamit ng iba't ibang sangay ng US Navy. Kailangan talaga nating talakain ang mga eroplanong ito. Dito, wala nang lumilipad. Ngayon, may Super Hornet na mas malaki at updated na F-18. Pero sa ibang aspeto, bahagi pa rin tayo ng pandaigdigang kasaysayan, di ba? Tanong, lahat ng mga nasa ibaba ay mga tanker at mga tanker ba? Ang sagot ay hindi, di ba? Hindi. Andiyan, napakaraming Prowler, napakaraming Corsair, AP2, may mga AWACS. Siyempre, andiyan din ang mga Aardvark na madali ninyo makikilala dito. At madali ninyo makikilala ang mga Hornet. Siyempre, ang Tomcat ay classic. Hindi rin nagkataon lang na bukod sa mga unit ng atake, pambomba at iba pa, marami ring unit na gumagawa ng SIAD. Yung mga A6 halimbawa, yung A6 Intruder o mga bata. Pinag-uusapan natin ang mga eroplano noong panahon ng digmaan sa Vietnam. Kung manonood kayo ng mga makasaysayang pelikula tungkol sa Vietnam, makikita ninyo ang mga F-100 at 5 F-100 at isa at kakaunti lang ang nakakaalam na pati ang F-14 ay lumitaw din ng kaunti. Sa Vietnam War, ilang beses lang nila ito pinalipad bago matapos ang digmaan. Dumating ang mga F-18 noong unang bahagi ng dekada. 80 ang A6 ay inalis na sa serbisyo. Sa tingin ko, noong unang bahagi ng dekada, 90. Yung eroplanong pumutol sa kable ng cable car sa Cermis, A6 ba yun? O A6B? Hindi ko na maalala, pero yun ang bersyon para sa electronic warfare. Ang trahedya sa Cernis ay dahil sa A6 na sobrang baba ang lipad. Bravo, bravo Winter! Ayan, kita mo, EA6 nga yun at nangyari. Nasa isang kalapit na lambak ako noon. Siya kabata pa ako noon. Naalala ko yon, pati na rin na sa Trentino at sa Veneto, araw-araw may lumilipad mula sa kahit anong dulo ng lambak. Mula nang mangyari ang trahedya sa Cernis, wala nang nakita kahit ano, kaya talagang nakakalungkot. Sige, ibig sabihin, nasa kalagitnaan tayo ng dekada 80, nagbabago ang mundo, walang nakakaalam at iba na ang sitwasyon sa buong mundo. Kaya, bakit natin pag-uusapan ng El Dorado River? Dahil isa ito sa pinakamahalagang pangyayari sa pantatapos ng Cold War. Mayroon tayong Ronald Reagan sa Estados Unidos at si Muammar Gaddafi sa Libya na naglunsad ng kudeta ilang panahon nang nakalipas. At pag-uusapan pa natin ito mamaya. Ang El Dorado River ay operasyon kontra terorismo. Kenya, hindi. Canyon, oo. Minsan nasasabi ko ang river. At pasensya na, ang Colorado ay parang isang operasyong kontra terorismo. Ang terorismo ay hindi naman nagsimula, sige, hindi naman noong Setyembre. 11 nagsimula ang ganitong uri ng terorismo. Pro-Palestino, anti-Israel, anti-kanluran. Umiral na noong dekada 70 at 80 kaya hindi ito imbensyon ni Bin Laden. At hindi ito naging sagot kahit papaano ayaw kong sabihin na ito ay palusot bilang dahilan o pagbibigay katwiran. Oo, yun mismo ang ibig kong sabihin. Na narinig ko na ito. Ay nako, hindi pa uso ang mga test tube dito noon. Ibig sabihin, hanggang isang punto lang ang panloloko, hanggang sa isang antas lang ang pambobola noon.
Tingnan mo, kamakailan may viral na short video na gawa ng dalawang Amerikano. Parang quiz show, di ba? At sabi niya, Digmaan, pinag-uusapan din nila yung sabi niya, hindi, kontra-terorismo yan. O, tama. Digmaan o hindi digmaan, di ba? Parang ducho o hindi duce, yung ginagawa ni Ducho noon. Tuwing sinasabi niya, hindi ito digmaan, aksyon ito ng Security Council laban sa internasyonal na terorismo, digmaan man o hindi. Sa huli, bihira nang gamitin ang salitang digmaan. Laging may ibang tawag o paraan. At hindi lang ito ngayon, mula pa dekada 80. Si Danio, sabihin pa natin ng dekada 90, marami ring naging mga makataong interbensyon, mga makataong digmaan na kung kailangan mong gawin ang mga makataong digmaan, pupunta ka at lalaban sa 4 na sulok ng mundo. Pero ginagawa ito sa ilang piling lugar lang, kaya laban lang ito sa ilang masasamang tao, sa iba hindi. Dito kay Strubale 54, 66, 63. Tinanong niya kung galing sa artikulo ni Reed ang ideya. Pero marami na ring nagbanggit tungkol sa El Dorado Canyon. Hindi, sa mga pinagkunan ko, sa totoo lang, hindi ko man lang nakita yon yung kay Reed. Hindi ko man lang nakita sa mga pinagkunan ko. The Aviationist as a Civil Space sa Parabellum, iba pa tulad ng The Operation Room, sa YouTube, mga video nung panahon na yon, mga dokumentaryo at mga ganung bagay. Maraming nag-usap tungkol dito noong Abril dahil ika-40 anibersaryo yon. Sa totoo lang, naisip ko na ito noon pa. Ang patuloy na pag-uusap tungkol dito kahit 40 taon nang lumipas ay patunay na may iniwang bakas ang El Dorado Canyon. At iyan ang ikukwento namin sa inyo ngayong gabi. At mula sa pananaw na operasyonal, estratehiko, politikal at iba pa. Mula sa operasyonal na pananaw, isa itong pambihirang misyon dahil ang mga F-111 ng USAF ng hukbong himpapawid ng Amerika ay lumipad mula sa United Kingdom at kinailangang maglakbay ng libu-libong kilometro. Oo, Dahil kung hindi, masyado kang abante. Ipaliwanag natin kung bakit nagpasya si Ronald Reagan sa operasyong kontra-terorismo dahil may malaking pag-atake na sinuportahan ni Gaddafi. Yun ang opisyal na pahayag pero hindi ko na tinina kung talagang konektado ito. Sa isang disyotek sa Berlin, humiling si Reagan ng paggamit ng base militar sa Europa, ngunit halos Ingles lang ang pumayag. Kaya papakita ko sa inyo dahil walang mapa, heto, nakuha ko ito sa operation room. Dahil walang mapa, kinuha ko ito mula sa the operation room. Ang original na mas simpleng plano ay mula Inglaterra, gagamitin ng base sa Italia, Pransya o Espanya para umatake. Pero ang lalabas ay mas mahaba dito. At ito ay komplikado dahil noong dekada 80, ang Libya ni Gaddafi ay isa. Ito ay tinuturing na isa sa pangunahing taga-suporta ng terorismo sa buong mundo. Komplikado ang bagay na ito dahil noong dekada 70 at 80 ang Libya ni Gaddafi ay itinuturing na isa sa mga pangunahing taga-suporta ng terorismo sa buong mundo. Noon, ang mga kontrabida ay gaya ng Iran at si Gaddafi, hindi pa si Saddam. Sa totoo lang, para mabuti pa si Saddam noon dahil kalaban niya ang mga ayatollah ng Iran. Yung ngayon, yung nandyan pa rin hanggang ngayon, si Castro, si Fidel Castro, pati na ang buong blok-eng komunista ng Warsaw Pact. Silang mga kontrabida para sa mundo ng kanluran. Si Gaddafi ay marerehabilitate pagkatapos ng Setyembre 11 dahil gagawa siya ng 180 degree na pagbabago at tatalikuran niya si Bin Laden at ang mga kasama nito. Kaya sa panahong ito, si Gaddafi ay isa sa mga pinaka-negatibong personalidad sa kanluran. Nakuha ni Gaddafi ang kapangyarihan noong 69 sa pagpapabagsak ng makakanlurang monarkiya mula pa dekada 50 at agad siyang kumuha ng kabaligtarang direksyon. Makakanluran ang monarkiya, naging makasobyet si Gaddafi bilang pagpapakita ng kaibahan, ngunit karaniwan na itong nangyayari saan man. Totoo man o hindi. Gusto niyang ipakita ang kaibahan mula sa nakaraan ng Libya. Lumika siya ng sistemang pampulitika na pan-Arab laban sa kanluran, radikal at sumusuporta sa mga revolusyonaryong kilusan sa kalahati ng mundo na nagdudulot din ng pinsala at pagkamatay. Siyempre, pinopondohan siya ng Unyong Sobyet pero maging dito may estratehiya rin sila. Si Gaddafi ay itinuturing na isang pabigla-biglang tao, isang hindi mapagkakatiwala ang tao. Pero nakakatulong siya dahil ginugulo niya ang Hilagang Afrika, ang Mediterranean, ang NATO at ang kanluran,
kaya nakakatulong siya. At binibigyan siya ng mga eroplano ng digmaan na MiG, MiG-21, MiG-23 at MiG-25. Kaya mga eroplano noong panahon na yon, respetado, maayos. Pati na rin mga bomber na Tu-22. At napakaraming air defense, kabilang ang SA-2, 3, 5 at 6 mga tangke, mga unit ng hukbong dagat. Ang Ilyushin 76 ako ang mga stansa. Ilyushin 76. Ilyushin 76 mga eroplanong pangkarga at mga tauhan. Ang mga kilalang tagapayo militar ng Soviet na hindi lang natuturo, kundi malamang ay sila rin ang namamahala, halimbawa sa mga bateryang pangkontra-eroplano. Kaya maganda ang relasyon, pero hindi ito kasing ganda ng relasyon ng Unyong Soviet at Cuba halimbawa. Bakit kaya? Dahil si Gaddafi ay walang balak magtatag ng isang rehimeng Marxista-Leninista. Pero dito, naglalabas na tayo ng matinding spoiler tungkol sa mga operasyon. Hindi. Wag mong sabihin. Tingnan natin kung alam nila kung ano yon. Ikaw, magpatuloy ka. Mapapatuloy siya. Magpapatuloy ako ng tahimik. Sige. Kaya si Gaddafi ay hindi eksaktong malapit na kaalyado tulad ng ibang mga purong sosyalistang bansa. Kapaki-pakinabang siya. Ganun din, hindi rin naman tanga si Gaddafi. Sinusubukan niyang paglaruin ang dalawang superpower laban sa isa't isa para makakuha ng mga bagay na gusto niya mula sa Unyong Soviet tulad ng mga armas, politikal na kahalagahan at suporta. Pero sa totoo lang, si Gaddafi ay hindi talaga isang tunay na taga-suporta ng Soviet kahit siya. Ginagamit lang niya ito para sa kanyang kapakinabangan. Kaya ang Unyong Soviet at Libya ay ginagamit ang isa't isa, sumusuporta sa isa't isa laban sa kalabang kanluranin. Tulad ng dati, kaibigan ko ang kaaway ng aking kaaway. Sige. Mabuti! Habang nagsispoiler na si Mirko buong gabi at pwede na nating tapusin, sa totoo lang, lalo pang gumulo ang sitwasyon pagdating ng dekada 80. Dahil hindi naman basta-basta umatake si Reagan bigla, isa itong sunod-sunod na pangyayari. At si Gaddafi ay may ambag din dito. Kasi noong unang bahagi ng dekada 80, actually noong 73, alam niyo ba ang Golpo ng Sirte? Pwede mo bang ibalik ang mapa, yung kasalukuyan? Pakita ko lang sa inyo. Ang Golpo ng Sirte ay yung malaking golpo na nasa baybayin ng Libya. Heto, ito yon. Dahil sa mga patakaran ng pandaigdigang batas, lampas sa territorial miles, ang Gulf of Sirte ay tinuturing na malayang daanan ng mga barko. Noong 1973 pinahayag ni Gaddafi ang tinatawag na linya ng kamatayan. Naglagay siya ng guhit sa pagitan ng magkabilang gilid ng golpo at idineklarang teritorial na tubig ng Libya ang nasa loob nito. Sinumang papasok ay may kapalit na babayaran. Walang pakialam siyempre sa internasyonal na batas, sa internasyonal na batas ng paglalayag, sa UNCLOS at iba pa. At ang Estados Unidos, ayan, galing, ang ganda ng pool na ito, hindi ko ito napansin. Siyempre, hindi ito nagugustuhan ng Estados Unidos. Ayan, nakikita ninyo ang berdeng linya, ito ang teritorial na tubig ng Libya na umaabot, hindi ko maalala kung 12 o 24 na milya mula sa baybayin. Kaya sa teorya, ang nasa labas ng berdeng linyang yon ay malayang paglalayag. Ayon kay Gaddafi, hindi. Parang tayo, oo. Kinuha niya talaga ang isang bahagi ng dagat para sa sarili niyang eksklusibong paggamit. Siyempre, ang Estados Unidos ay gaya rin na yon, hindi pumapayag sa ganitong mga bagay. At nagsimula silang magsagawa ng mga FONOP, ibig sabihin ay Freedom of Navigation Operations, mga operasyon para sa kalayaan sa paglalayag. Anong ibig sabihin ito? Nakikita pa rin ito ngayon sa Pasipiko, halimbawa. Hindi ito ang unang beses na ginawa nila ito. Kung naalala mo, noong ika-19 na siglo, ginawa rin nila ito laban sa mga pirata. Sino sila? Mga Berberi, mga Moro. Hindi ko maalala. Ang unang internasyonal na partisipasyon ng Amerika sa Mediterranean ay isang operasyon laban sa mga pirata sa baybayin ng Tunisia at may kasama ring barkong Sueco. Ayan, nasa Tunisia yon. Barbareschi, Magaling Winter, mga piratang barbari. Sa Tunisia yon, pero ginagawa pa rin nila ngayon. Halimbawa sa Pasipiko, sinimulan ng Sina sabihin kanila ang mga islet at teritoryong ito. Kipaf, pinapadaan mo ng 2 B-52 o isang armada. At ang ibig sabihin nito ay, maglalayag ako rito kung gusto mo akong atakihin dahil talagang iniisip mong iyo ang mga tubig na ito, sige lang. Ibig sabihin, ito ay laro ng kung sino ang may pinakamalaking pamalo. Ito ang FONOP, ganito yon. Ronald Reagan.
Bakit naisipan ni Ronald Reagan na gawin tong bagay na to? Ibig sabihin, bakit hindi na lang siya tumingin sa ibang direksyon at mag-relax habang pinapanood ang ginagawa ng Yunyong Sobyet? Ganito kasi, may isyung political dito. Kinritikal ni Reagan ang administrasyon ni Carter, yung nauna sa kanya, dahil naging malambot daw ito. Lalo na kaugnay ng Rebolusyong Islamiko sa Iran. Inakusahan niya si Carter na hindi ginawa ang lahat para maiwasan ang nangyari at para makapag-react. Siyempre, gaya ng madalas naming sabihin dito sa Parabellum, kung magbabanta ka, kung magsasabi ka ng mga bagay na ganyan, kailangan mo ring patunayan sa gawa. Kung hindi, isa ka lang sa mga puro salita. Kaya, anong ginawa ni Reagan? Ginawa niya ang sinabi niya. Mas lalo pa ang kanyang katatagan na makikita sa sunod-sunod na operasyon para sa kalayaan ng paglalayag sa Mediterranean at pati sa B-1. Kung pupunta kayo sa live tungkol sa B-1 na ginawa natin dito, malalaman nyo na 2 beses na namatay at nabuhay ang B-1. Ang dahilan ng kanyang huling, pangalawang muling pagkabuhay ay dahil gusto ulit ito ni Reagan. Binago, paripakita ng Estados Unidos ay gising, handa at armado. Hindi nila palalampasin ang anuman at gagamitin nila ang kagamitang ito, isang napaka-innovative at magandang eroplano gaya ng B-1. Sige ba? Kaya ito ay isang buong political narrative na may mga epekto sa larangan ng estratehiya na medyo normal lang para sa isang superpower. Maaring magustuhan natin ito o hindi, maaring sang-ayon tayo o hindi, pero ganoon talaga. Salamat Falcone, nakakataba ng puso. Kaya sa puntong ito, nasa kalagitnaan na tayo ng dekada 80, 1981 at anong nangyari? Ipinadala ang USS Nimitz kasama ang kanyang battle group sa mga internasyonal na tubig malapit sa Golpo ng Sirte para magsagawa ng isang ehersisyo. Asterisko, sinabi ko ang Carrier Battle Group, hindi Carrier Strike Group. Dahil noong Cold War, mas gamit ang tawag na Carrier Battle Group para sa grupo ng aircraft carrier. Ngayon, Carrier Strike Group. Noong panahon ng Cold War, ang diin ay nasa labanan dahil inaasahan ang isang labanan sa pagitan ng magkalabang puwersa kaya tinawag itong Carrier Battle Group. Ngayon, ang diin ay nasa kakayahan sa pag-atake. Bahagyang magkaiba ito, ngunit normal lang na tawagin na yon na Carrier Strike Group at dati namang Carrier Battle Group noong Cold War. Kaya hindi ito isang pagkakamali. Kawili-wili rin ito dahil sa huli, maliit lang ang operasyon, maliban sa airlift laban sa mas limitadong puwersa kaysa Iran. Pero sa huli, kung titingnan mo, 2 aircraft carrier ang pangunahing sangkot, pero sa totoo lang, parang 3 na rin. Na makita natin ang pag-atake sa Iran gamit ang 2 aircraft carrier, totoo na mas limitado ang kakayahan ng mga carrier noon kaysa ngayon. Pero hindi naman sila ganong kalayo, kumbaga, kumpara sa mga nasa dekada 80. Nandiyan ka ba? Nandiyan ka ba? Siguro mga 70 noon. Ngayon, mga 70 hanggang 75 na ang dala mo. Pero nandyan pa rin ang Nimitz class, yung mga luma pa. Baka noon ay mga 60 hanggang 65 lang. Ginagawa natin yan. Ang pagdala ng mga 70 hanggang 75 eroplanong pandigma sa baybayin ng isang bansa ay mahalaga. Kakaunti lang ang Air Force sa mundo na may 70 handang gamitin na eroplanong pandigma. Makikita mo sila sa labas, sa tapat ng baybayin mo. Tulad ng ipinaliwanag namin sa napakagandang aklat ng Pasipiko, ang mga aircraft carrier ay may tungkulin ding magbigay ng operasyonal at estratehikong presyon. Gayunpaman, isang malaking tagumpay ang aklat ng Pasipiko. Salamat na rin sa inyo. Maraming salamat. Salamat sa inyong lahat. Sige, itong operasyong ito na noong 1986 gaya ng tama na sinabi ni Winter, lumabas ang Top Gun. Pero ang Top Gun ay malaki ang hinugot sa mga pangyayari noong 81. Dahil iyon ang unang laban sa ere kung saan may naitabong F-14 Tomcat o Tomcat. Naranasan nito ang unang laban noong 81. Kaya noong 86 madalas na ginaya ang labang iyon, ano ang nangyari? May mga ehersisyo sa paligid ng Golpo ng Sirte at nagpadala ang Libya ng mga Sukhoi Su-22 laban sa Amerikanong hukbong dagat. Nagkaroon ng sagupaan. Kasama ang 2 F-14 Tomcat, nasa bersyon pa rin tayo ng F-14A.
Ang mga Libyan ang unang nagpaputok gamit ang mga AA-2 ATOL na missile. Sumablay ang ATOL, isa o dalawang missile, di ko na matandaan, pero kahit tinarget, gumanti pa rin ang mga Tomcat. At ang katapusan, siguro naiisip nyo na, mapapansin din na sa mga operasyong ito, hindi lumilipad ang mga Tomcat na may dalang mga Phoenix na missile na ito yung mga misael na yon. Ang mga long-range na misael na parang mga AMRAAM ng panahong yon ay may abot na 100 at 60 hanggang 180 kilometer na talagang kahanga-hanga para sa panahong yon. Sobrang mahal ng mga misail na ito. Hindi sulit ang halaga nila kumpara sa dalawang Libyan na fighter jet. Ang mga missile na ito ay ginawa para salubungin ang Soviet na bomber at mga missile nila mula sa malayo. Ang mga kilalang AS-4 Kitchen ay muling ginamit sa Ukraine nitong mga nakaraang taon. Kaya nakuha ng Tomcat ang kanyang unang panalo at tuloy-tuloy lang. Sa totoo lang, kung gusto mong ilagay ang larawan sa pahina 13, nandun mismo ang dalawa. Ito ay ang typical na formasyon noong panahong yon na may KC-10 extender sa gitna na nagbibigay ng refueling habang nasa ere sa mga ito na malamang ay F-18 at F-4. Ito ang mga Black Aces na nag-uwi ng unang dalawang panalo ng Tomcat. Malawakang ginamit ang Tomcat noong dekada 80. Pagkatapos ay naging maayos din ang performance nito at pagkatapos ay lumipat na tayo sa digmaan sa Golpo. Ang susunod na larawan ay ang Su-22 Fitay naman. Heto na siya. Maaring mayroon pa rin ito sa Polonya o kamakailan lang inalis sa serbisyo. Isa itong lumang sasayang panghimpapawid, kakaiba dahil sa mga pakpak nitong may variable na anggulo pero talagang natatangi. Sige, pero masama pa rin ang ending nila. Okay, ang susunod na kabanata ay noong 1986 kaya noong 81 pinapainit pa lang ang mga makina sa mga unang sagupaan pero hanggang doon lang muna. Noong 86 ang ika-6 na flutang pandagat na may 3 aircraft carrier, Saratoga, Coral Sea at America ay tuloy ang presyon sa Libya at hinahamon ang linya ng kamatayan. Sumagot ang Libya gamit lang ang mga missile na lupa-hangin, kalimutan muna natin ang anti-ship at ballistic missile. Para subukang pabagsakin ang mga SA-5, lalo na dahil mahaba ang abot nito, sinubukan nilang gumawa ng paraan laban sa mga Amerikanong eroplano. Wala ring nangyari. Nagpadala sila ng 2 MiG-25 sa Ibichi pero mayon na-intercept sila ng 2 F-14. Wala ring nangyari kasi walang naunang magpaputok. May kaunting laro ng radar lock at iba pa, pero ang MiG-25 ay hindi kayang makipagsabayan sa F-14 sa malapitan. Nagkakaaberya sa makina kaya tumatakas sila. Sa MiG-25 wala namang problema, pero kapag delikado, umaatras din sila. Kinabukasan, naglunsad ang mga Amerikano ng maliit na pag-ataking parusa sa mga baterya ng missile na lupa-hangin at sasakyang pandagat ng Libya. Nagpaputok kayo ng mga missile na lupa-hangin sa akin, pero sisirain ko ang mga iyon. Sabihin na nating ito ang klasikong proporsyonal na tugon para ipaalala kung sino ang namumuno. Pero nagsisimula ng lumala ang sitwasyon. Makikita rin sa susunod na larawan ang isang magandang imahe ng isang MiG-25 na siya namang mas matandang kapatid, bahagyang mas maliit kaysa sa MiG-31 na ngayon ay nakikita nating nagpapakawalaan ng mga kinsyo laban sa Ukraine. Tingnan niyo yung mga makina, sobrang bilis, umaabot at lumalampas pa sa Mach 3 mga 3 punto. Pagkatapos nun, parang kailangan mo na siyang itapon. Ganon kabilis. Mukhang umabot pa siya ng 3 punto, 1, 3 punto, 2, matapos malak at masulog ang makina. Gusto ko lang sabihin pero sobrang natakot ang mga tao sa paligid ng barko dahil sa nakakainis na eroplano na dumadaan tapos hindi nila alam na itinatapon mo na lang lahat pagkatapos lumapag. Akala nila kailangan nating gumawa ng paraan para labanan ito, di ba? Nagdala ito ng napakalaking pagbilis sa pag-unlad ng abyasyon, di ba? Nagdala ng bilis na 15 kilometro. Diretso lang sila lumilipad sa ganung bilis. So, tama na. At tama na. Gusto ko lang magbigay ng daldad na detalye kung paano sila nakarating sa mga baybaying yon. Dahil itong napakalaking air bridge ay talaga namang naging isang napakakomplikadong operasyon. Isipin ninyo, una, umalis sila mula sa Inglaterra sa base ng Lakenheath. Magkakasama silang nagtago ng bakas sa radar dahil napapansin na ng mga mamamayag na Ingles at international na may nangyayari.
Ganon din ang mga Italiano na makita nila ang pagdating ng mga American aircraft carrier na kung hindi ako nagkakamali ay tumigil muna sa Italia. Kaya Namoy na. malinaw na kung ano nangyari kaya konti lang ang pwedeng itago. Pinili ng mga Amerikano ang napakahabang rutang ito na lampas pa sa Golpo ng Biscaglia para hindi sila makita at nagsagawa sila ng napakaraming operasyon ng pagre-refuel sa Himpapawid. At may dapat ding sabihin na technical. Ang mga fisang daan at 11 ay walang automatikong sistema ng pagkakabit o kahit na ginagabay ang sistema pagdating sa pagre-refuel. Kaya kailangan panatiling pantay ng mga piloto ang eroplano gamit ang kamay. Dahil sa dami ng pahinga at alaala, nanood ako ng dokumentaryo tungkol dito at sinabi doon na pagod na ang mga piloto pagdating sa misyon. May ilang nagsabing manhid na ang kanilang kamay dahil sa paulit-ulit na pagkontrol sa eroplano. May ilang nabigong mag-refuel dito at kinailangan bumalik at makikita rin ang ilang pangkalahatang problema. Makikita natin mamaya may isang naglanding sa Espanya, may nagka-problema sa electronic pad, at may ilang napaagang naghulog ng bomba sa madaling salita, nagka-aberya. Marami ang hindi naghulog. Maraming hindi naghulog dahil sa ilang technical na problema. Pero isipin ninyo na ang dami ng mga eroplano lumilipad noon ay mga 20 F-111 kasama ang 27 na binubuo ng KC-10 at KC-135. Kaya halos masasabi nating halos isang tanker bawat isang eroplano ang ratio. Oh, ibinubunyag mo na lahat sa totoo lang. Hindi, magaling ako. Oo. Oo, sige, aalis na ako. Hindi. Kasi dapat mong sundan ang takbo ng mga pangyayari. Nasa atake ka na. Dinamico. Pero nandito lang naman tayo para magkwentuhan na parang walang nakikinig. Pero nandito tayo para magkwentuhan tapos masaya naman. Tumatalon-talon tayo sa usapan pero masaya kasi naman sa huli nag-e-enjoy naman tayo sa paggawa ng ganitong mga bagay. Kaya nag-e-enjoy tayo. Sige na. Sinasabi ko nga na nung 8 at 6 nung nagkaroon ng sagupaan laban sa mga MiG-25, saka nga pala, ang F-15 ay ginawa talaga para tapatan ng MiG-25. Kalaunan, nalaman nila na nung dinala ni Belenko ang MiG-25 sa Japan, sinabi nila na wala namang kwenta, di na kailangan gawin pa. Samantala, naging napakagaling na fighter jet ang F-15 kasi ginawa talaga siya para tapatan ang MiG-25. Napag-usapan namin yan sa live namin tungkol sa mga kakaibang bersyon ng mga pinakasikat na fighter jet. Hindi yon nagkakaroon ng inaasahang tagumpay, pero okay lang. Mula noon, paminsan-minsan nagkakaproblema ang YouTube at bigla na lang nagpo-promote ng ilang live. Nakita niya na ba ang KF-21 Burama-Burame ng Korea? Ang ganda ng performance pati Phoenix helicopter, nakakatuwa. Pero balik tayo sa usapan. Lalong lumala ang sitwasyon noong 8 at 6 dahil mula sa pangyayaring ito, nagsimula ang terorismo. Naalala nyo, hindi ko naman basta nabanggit ang terorismo. Dalawang bagay ang nangyari. Noong ika-2 ng Abril, isang civilian na eroplano sa Greece ang sumabog at napatay ang 4 na Amerikanong mamamayan. Ika-2 ng Abril. Noong ika-5 ng Abril, isang disco sa West Berlin ang pinasabog at may 3 Amerikanong namatay, 2 sugatan, isang masaker. At dito, na-intercept ng German at US intelligence ang ilang komunikasyon na iniuugnay sa mga serbisyong paniktik ng Libya na nagkokonekta sa Tripoli sa mga pag-atakeng ito. Tiyak at hindi mapapasubali ang ebidensya lang ang inihintay sa Estados Unidos. Tinawag ito ang tiyak at hindi mapapasubalian. At noong ika-9 ng Abril, inaprubahan ni Reagan ang misyong ito at humingi ng suporta mula sa mga bansang may kinalaman. UK, kung saan nakabase ang mga F-100 at 11 Pransya at Espanya. Sa simula, ito ay isang maliit at napakatumpak na misyon lang para sa ilang F-100 at 11 na eroplano. Kalimutan muna ang US Navy ngayon. Dapat ay maliit at tiyak lang sana ang aksyong pamparusa na ito. At kaya nagsimula na silang maghanda. Ang ideya ay tamaan ang mga target sa gabi ng may mataas na katumpakan. Bakit 100 at 11? Dahil sa kakayahan nitong maglakbay ng malayo, mabilis kahit mababa ang lipad, isa itong eroplanong pandigma na may pakpak na parang palaso. Nagbabago ang hugis ng pakpak nito at kayang lumampas sa Mach 1, umaabot ng halos Mach 1.2 kahit mababa ang lipad.
Sa ganitong paraan, kapag mababa ang lipad, naiiwasan ang radar. At higit sa lahat, kailangan itong maging isang tumpak na pag-atake. Kalimutan nyo muna lahat ng alam nyo tungkol sa JDAM at PGM at mga precision-guided na armas na alam nating na yon. Kalimutan nyo lahat kasi noon, normal ang tinatawag na dumb bomb. At sa totoo lang, kahit noong Gulf War, sa tingin ko, mahigit 70% ng mga armas na inihulog ay hindi guided. Dito tayo noong Walot 6. May mga bomba noon na TV-guided at kailangang kontrolin ng piloto. At pagkatapos, mayroon ding sistemang PAVTAC. Ibig sabihin, astig yun noong panahon na yon at sa konsepto, gumagana pa rin hanggang ngayon. Siya ang ama ng lahat ng navigation at targeting pad na nagkaroon tayo mula dekada 90 pataas. Ang lantern, ang sniper, lahat sila nagmula sa PAVTAC. Meron itong vision system, may laser illuminator. Kaya nitong markahan ang target mag-isa para sa mga bombang GBU-10 Paveway 2. Namuli nating makikita sa Gulf War. May kaunting lasa ng Gulf War ng Siem Naput isa sa El Dorado River. Sabihin na nating oo dahil makikita nating sa huli. Naihay na. Sabi ni Falcone, huwag nating sabihin sa mga therapy artistika at paglipad ng mababa para makaiwas. Totoo ito. May mga tao na ayaw marinig na may proximity fuse ang mga air-to-air missile. Walang ganon. Walang ganon. Ang cruise missile talagang maglalakbay. Isipin mo. Meron, isipin mo nga, umiikot din ang pinto. Umiikot din sila at nagnanavigate gamit ang mga waypoint. Pero tingnan nyo. Lahat peke. Sige. Kaya, ang 111 ang napiling eroplano para sa misyon. Isang eroplano noong dekada ni Napu, ang unang fighter na may variable sweep wing na ginawa ng maramihan ay ang F-111. Sobrang daming problema. May mga aberya sa makina at mahirap kontrolin. Pero yung bersyon na F na nasa serbisyo noong dekada 80 at 70, ayos naman. May natuklasan silang iba't ibang bagay sa panel at ito ang naging resulta. Hindi ito isang bomber, isa itong tactical na fighter na may pangrehiyong saklaw. Pangrehiyon ang saklaw nito. Isang napakabilis na eroplanong may malaking kapasidad sa karga, perpekto sa trabaho. At pakita mo sa akin ang larawan pagkatapos ng cockpit at pakiusap. Mga pelikula, dokumentaryo noon na nagpapakita ng advanced na teknolohiya ng panahon na yon. Ito ang PAVTAC. Inilalagay ito sa kompartimentong pang-ilalim ng eroplano. Pero sa konsepto, ginamit pa rin. Ibig sabihin, nandoon pa rin ito. At kakaiba ang 111 dahil ang cockpit nito ay parang sa mga Ruso, may piloto at navigator o WSO, Weapon System Officer, na magkatabi ang upo katulad sa Su-24, katulad sa Su-34. Ayan, yun ang ulo ng seeker na may illuminator. Nagka-problema ito nung pag-atake, hindi lahat gumana ng maayos. Mga pare, nasa estado na tayo. Noong panahon na yon, makabago na talaga ang mga ganitong bagay. Itong mga teknolohiya noong dekada 70. Pero pinahahalagahan natin ang effort kasi naman nung gumana ito, talagang gumana ng maayos ang PAVTAC. Naging pinagmulan ito ng maraming bagay na nakita natin pagkatapos. Lumipad ng mababa, saka naglagay din ako ng larawan na mas maganda-ganda kaysa doon. Heto, ito na yon na may mga faces. Okay, perpekto. Kaya, paglapit sa mababang altitude. Kumuha ka na isang reference point na pwedeng bundok o tulay para malaman mo kung nasaan ka. Wala pang GPS noon, kaya ang nabigasyon ay ginagawa gamit ang mapa at mga reference point. Tumataas ng altitude tapos sinusuri ang sariling posisyon. Hindi tama ang pagsusuri ng pagsusuri. Sinusubukan mong alamin kung nasaan ka, sinusubukan mong alamin kung nasaan ang target at pagkatapos ay bababa ka para umatake. Maaring maganap ang pagbagsak mula sa mas mataas na altitude o mababang altitude na may pag-angat bago ang pagbagsak para gawin ang tinatawag na toss bombing. Ibig sabihin, nasaan yon? Halika dito. Isang pag-angat bago magbitiw, ibinabagsak ang bomba habang umaangat upang makagawa ito ng trajectory mula taas, pababa at tamaan ng target nito. Kung maaari,
may gabay. Dito, mayroon pa tayong totoong larawan na kung ano ang kayang gawin ng isang pave top noong panahong yon. Nasa panahon tayo ng cathode ray tube, ibig sabihin noong dekada 80 at 90. Ang mga larawang ito ay ipinapakita sa maliliit na cathode ray tube na screen, kaya wala pa nung mga digital na screen ngayon. Sa tingin ko, ang mga unang MFD ay dumating noong dekada 90 na may medyo nakakahiya na resolusyon. Kalimutan nyo na ang mga large area display na nakikita nyo sa mga modernong fighter jet mula F-35 hanggang CAN at sa helicopter na Finis AV-200 at 49. Ibang-iba talaga ang panahon noon. Kung gusto mong ipakita sa presentasyon ko ang pahina 20, may larawan talaga ng cockpit doon. Nandyan ba si Fritzato? Naku, nandyan si Fritzato. Sige, wag na lang. Sa kasamaang palad, hindi ko yata maipresenta sa inyo ang presentasyon kasi nandyan siya. Pero itutuloy ko pa rin ang kwento ng misyon na ito. F-111, kaya F-111F para sa pisikal na pag-atake, ibig sabihin pag-atake sa mga target. At bilang suporta ang mga EF-111A Raven na siyang electronic warfare na bersyon ng F-111. Pagbalik ni Mirko, ipapakita ko sa inyo ang ilang larawan ng EF-111. Espesyal sila dahil wala silang camouflage na kulay gaya ng nakita ninyo sa ngayon ng mga F-100 at 11. Napakaliwanag ng kulay nila, kulay abo, may ilang antena at pad para sa electronic warfare sa buntot na timon. Kaya itong position dito sa itaas yung malaki, katulad ng sa EA-6B at sa ilalim ng fuselage ng eroplano. Sa ganitong paraan, maaari nilang gambalain ang mga radar ng kalaban bago ang pag-atake. Dahil wag nating kalimutan na lagi nating ipinagdiriwang ang mga bomber o mga attack aircraft, yung mga attack aircraft na natatapos ang misyon. Pero bago sila, may mga electronic warfare aircraft na gumagambala sa mga radar at komunikasyon ng kalaban, may mga eroplano na nagsasagawa ng suppression at destruction ng mga air defense ng kalaban. SED. Na sinusubukang gawing mas madali ang kapaligiran na parang inaayos muna ang battlefield bago dumating ang mga bomber at pagkatapos ay dumarating ang mga bomber o mga attack aircraft. Quindi, Kaya sa bandang huli, naging interesante ang EF-111 dahil napanatili nito ang pareho katangian ng paglipad ng F-100 at 11 tulad ng bilis, kakayahang lumipad sa mababang altitude at iba pa. Pero kaya talaga nilang samahan sa misyon na ito, hindi sila mas mabagal o mas malaki o kailangan lumipad ng mas mataas, kaya nilang gampanan ng maayos ang misyon. Tinanong ako ni Macmanus 56 kung ang EF-100 at 11 ay dinisenyo na may kapsula ng pagliligtas. Sa pagkakaalam ko, meron itong mga upuang ejection seat. Siguro nung una ay naisip nilang lagyan ng kapsula ng pagliligtas, pero kalaunan ay inalis din ito. Pero ayun nang ito sa akin natatandaan, kaya maaring mali ako at ito rin ang parehong nangyari sa B1. Iniwan na, paalam, ang kapsula. Heto na naman tayo. Nais ko sanang hilingin, kung maari, na ipakita mo ang larawan sa pahina 20 dahil gusto kong ipakita ang cockpit ng EF-100 at 11 para makita ninyo, ayan, puro gauge. Kalimutan ninyo ang mga display ngayon, kalimutan ninyo lahat. Klasikong cockpit na puro instrumento. Lahat ng indikasyon ay analog. Ang ganda. At yung susunod na larawan, pakiusap, hinihiling ko rin. Ayan, ito ay isang maliit na diagram parang kay Mirko pero mas pinapakita at binibigyang diin ang weapon delivery kaya kasama ang pagbitaw habang nakataas ang ilong yung toss bombing. Pagkatapos, tumatakas at umaalis ka agad. Ayos ba? Habang nag-uusap, nabanggit natin ang EF-100 at 11 pakilagay ang larawan sa pahina 23, 24 para makapagpatuloy at may pakita pa. Ito ang EF-100 at 11. Ibang uri ng camouflage. Makikita ninyo ang mga jammer sa ilalim ng fuselage at buntot na timon at iba pa. Pati na rin ang kasunod na larawan, pakiusap. Ayan, dito meron tayong parang family picture.
Malamang ito ay mula noong 91. Malamang. Sa disyerto ito, kaya dito kitang-kita ninyo ang pagkakaiba ng bersyong pang-electronic warfare at karaniwang bersyon ng eroplano. Pero ngayong gabi, hindi muna natin tatalakayin ang EF, 100 at 11, kaya magpatuloy tayo. May tanong ako, bakit hindi ginamit ang EF-117? Ibig sabihin, misyon itong laban sa makakapal at disentering Soviet air defenses. At alam mo naman yon, bakit hindi ginamit ang EF-117 sa susunod na pahina? Bakit? Kasi noong panahon na yon, hindi pa alam ng lahat ang tungkol sa pagkakaroon ng EF-117. Yung EF-117 na dapat nating pag-usapan ng live, na yun ko lang naalala pero nakalimutan ko talaga mga kaibigan. Ang dami ko kasing ginagawa. Top secret pa nun, wala pang nakakaalam na umiiral yon. Ibinunyag ito noong 88 nung medyo kumalat na ang sikreto. At noong 86, ayaw nila itong gamitin laban sa Libya dahil kung mapunta ito sa kamay ng mga Soviet, malaking problema yon. Kaya mas pinili nilang gamitin ang mga EF-111. Sabi ko nga kanina, ang orihinal na plano habang si Mirko ay umalis na naman, pero magpapatuloy ako ay gumamit lang ng 6 na EF-111. Kaya dapat ay isang talagang maliit at katamtamang misyon lang ito. Pero habang tumatagal, napagtanto natin. Sabi ng piloto ng multinasyonal, mas mabuti sana o mas marami tayong fleet kasi paano kung nawala ang element of surprise? Paano kung kailangan natin ng mas malakas na attack force? At dito nabuo ang ideya, hindi lang na magdagdag ng mga eroplano mula sa USAF, kundi humingi rin ng tulong sa Navy. At ngayon, itong maliit at surgical na misyon na dapat ay may 6 lang na F-111, naging parang isang buong komunidad. Marina Aeronautica ng Estados Unidos, kaya hati-hati ang mga gawain. Ang Air Force ng Estados Unidos ay gagamit ng 24 na F-111 kung saan 18 ang para sa misyon at 6 ang reserba. Hindi mo talaga masasabi, kaya 5 F-100 at 11 pa, 4 para sa misyon at 1 bilang reserba. Ang mga F-100 at 11 na ito ay aatake sa mga target, 3 target sa Tripoli, lilipad mula sa Lakenheath at Upper Hayford kaya sa Gran Britanya. At sila ay susuportahan ng 28 na eroplano para sa pagpapakarga ng gasolina sa ere. Kaya sa kabuuan, mayroong 28 fisang, danat 11 dagdag pa ang mga reserba at 28 tanker na ang ideya ay bawat fisang danat 11 ay magpapakarga ng gasolina palagi sa parehong tanker para mabawasan ang panganib ng aberya. Ngayon, papasok na ang hukbong dagat. Habang nagtimpla ng tsaa si Mirko, pag-uusapan natin ang hukbong dagat ng Estados Unidos. Salamat! Magpapadala ang hukbong dagat ng 2 aircraft carrier. Ang America at Coral Sea ay may ilang eroplano, kaya mula sa Amerika lilipad ang 6 na A-7 Corsair. 2 eroplano na marami sa inyo ay hindi pa naririnig ang pangalan. Pagbalik ni Mirko, kung loloob ang Diyos, ipapakita ko sa inyo ang larawan ng A-7 Corsair na mula pa sa 3 henerasyon noong dekada 60. At ang mga eroplanong ito ay magsasagawa ng pagsupil sa mga depensa sa himpapawid, suportado ng Tomcat ng mga Tomcat, syempre ng mga EA-6B Prowler na ginagamit para sa elektronikong digmaan. Kami naman, nagpatuloy na kami sa pahina 28 ng mag-isa. Napapansin ko minsan may ilaw sa lugar na nawawala tapos bumabalik. Sige, pahina 28, nagpatuloy kami ng ganito. Pwede nating tingnan. Tapos, mula pa rin sa Amerika. Pito A6 laban sa Benghazi. Kaya inaatake ang 2 gilid ng Sirte, ng Golpo ng Sirte, Tripoli at Benghazi. Pito A6 pupunta sila laban sa Benghazi. Suportado rin dito ng mga apito na nasa misyon sa pagsugpo sa depensang panghimpapawid mula sa Coral Sea. Lahat ay laban sa Benghazi at dito mayroon tayong mga A6. At mag-ingat,
kaya. Ito ang pinakaunang bersyon ng F-Lebing, 8 na nagsisimula pa lang gamitin sa mga panahong ito sa misyon sa pagsugpo sa depensang panghimpapawid kasama ang iba pang F-Lebing 8. Combat Air Patrol, kaya't pagbabantay ng mga fighter jet at ang Prowler para sa mga elektronikong kontrahakbang. At syempre, sa lahat na ito ay nariyan ang mga AWACS, ang E-2C, E-2C, E-2C. Maraming kauna-unahan sa Eldorado Canyon na ito na pagkatapos ay ibuod ko sa inyo sa huli. Dahil makalayo ng 650 kilometer ang Tripoli at Benghazi, may malaking saysay na sabay silang atakihin. Kung nasa gitna ka na may airbase, pwede mong atakihin ang magkabilang panig at ang mga F-111. Tatlo ang mga target sa Tripoli. Ang complex na mga tirahan ni Gaddafi, si Gaddafi ay nasa isang tent ng Bedouin. Tradisyonal na natutulog siya sa tent. Mahalaga ito sa kanya dahil hindi naman tanga si Gaddafi. Alam niya na para mapanatili ang kapangyarihan, kailangan niyang magpakita ng partikular na imahe. At kailangan niyang hatiin ang kapangyarihan sa iba't ibang tribo, kailangan niyang kumilos sa isang tiyak na paraan. Doon sa Tripoli, nandun din ang kanyang sentro ng utos. Pangalawa, ang base ng hukbong dagat sa Muraji ni Bilal na tinuturing na kampo ng pagsasanay ng mga terorista at ang paliparan ng Mitiga. Sa Benghazi, may 2 target, mga training camp at Benina Air Base na may mga MiG-23 fighter jet na kailangang alisin sa malinaw na dahilan. Tulad ng dati, subukan nating sirain ang mga eroplanong pandigma ng kalaban habang nasa lupa. Dahil mas ligtas ito at mas kaunti ang panganib kaysa gawin sa ere. Mahalaga, lahat ng target ay kailangang atakihin ng sabay-sabay 2:00 ng madaling araw sa isang pasada lang. Ito ay para mabawasan ang posibilidad na mabaril, paikot-ikot at bumalik sa target, kaya't may malaking saysay ito. Pero sa puntong ito, may nangyaring isang bagay. Tumanggi ang Pransya, Espanya at Italia sa pagbibigay ng base at pagpapalipad sa kanilang himpapawid, kanilang teritoryo at karapatan niyon. At kaya ang solusyon ay ang itim na guhit sa mapang iyon. Umiikot sa buong mundo, libutin ang peninsula ng Iberia, dumaan sa Gibraltar, tawirin ang Mediterranean at dumaan sa itaas. Madaling sabihin pero mahirap gawin. Kaya nga mayroon tayong 28 fisangdaan at 11 at 28 tanker. Napakahaba ng ruta pero kailangan talaga. At habang lumilipad, kailangang iwasan na matukoy. Kaya tulad ng sabi ni Mirko, magkakadikit ang formasyon. Sama-sama lahat para hindi mahalata kung sino talaga kami at para maabot ang layunin. Ang layunin na may kasamang elementong sorpresa na laging napakahalaga. Sa buong misyon na ito na pinagsama ang USAF at US Navy, syempre, napakahalaga ng suporta ng hukbong dagat dahil nakakatulong ito na mapagaan ang gawain ng mga F-111. At sinusubukan rin itong alisin ang ilang depensa sa himpapawid na hindi rin masama. At ganun lang ang nangyari, 5:00 ng hapon, oras ng Britanya, noong ika-14 ng Abril, 1986 unang nag-take off mula sa Grand Britanya ang mga tanker, sinundan ng mga F-111 at nagsimula na ang operasyon. 10,000 kilometro ng paglipat pabalik at pabalik, sabihin na nating 13 oras, isa ito sa pinakamahabang misyon noong Cold War. Isa ito sa mga dahilan kaya nanatili ito sa kasaysayan. Mirko, pakita mo naman ang ilang larawan mula pahina 34 pataas para makita mga eroplanong kasali. Sige, yung fisangdaan at 11 ay nasa ilalim lang yan. Ito ang fisangdaan at 11 na kilala ninyo, ngayon ay F na bersyon na ito at ilang lumang larawan. Yung kasunod ay napapakita ng iba't ibang bagay. May F-14 tayo sa harapan. Sa tingin ko, nasa aircraft carrier na Amerika ito, pero baka mali ako. Ay mali pala, nakasulat dito sa MAR, aircraft carrier na Amerika. Ang nakikita ninyong nasa likod ay isang Apito Corsair na makikita ninyong armado ng HARM missiles AGM-88 anti-radar. Sa ikatlong linya sa likod, makikita ninyo ang 4 na upuan. Isa itong malaking eroplano, yon ay isang EA-6B. Ibig sabihin ay ang Prowler A-6B na ginagamit sa electronic warfare na may 4 na upuan.
Mayroon ding pelikula tungkol sa Vietnam na may A6B pero hindi ko maalala ang pamagat. Hindi ko maalala. Basta pumasok lang sa isip ko. Kaya dito mayroon tayong ikatlo at ikaapat na henerasyon na nagkikita. Lumang larawan ito, itim at puti. Mas makikita sa susunod na larawan kung ano talaga ang apito. Yung akala ng iba dati na tanker, hindi. Ito ang gumagawa ng papel at nagsisilbi rin itong eroplanong pandigma. Medyo mataas din ang performance ito nung panahon na yon bilang eroplanong ginagamit sa barko. Yung susunod, Mirko, pakiusap. Sa pagkakataong ito, ginamit nilang AGM-45 pagkatapos ng strike. Nasa panahon tayo ng transisyon. Ito ay isang F-18A. Tama ka, Mirko. Dahil dito, tayo ay nasa panahon ng transisyon sa mga anti-radar na misail. Ang mga strike, ang AGM-45 noong panahon ng Vietnam ay medyo palpak. Hindi sila masyadong epektibo. Mas epektibo ang AGM-88. Kaya sa panahong ito, meron tayong unang paggamit ng AGM-88 at ang huling mga AGM-45. May pagbabago talaga sa henerasyon. Na kahit papaano ay mahusay ang naging performance. Pareho, pati ang 45 ay mahusay din ang naging performance. Sa katunayan, ang mga piloto ng F-100 at 11 ay halos walang kahirap-hirap sa kanilang operasyon. Oo, kahit na nagkaroon sila ng isang pagkawala. At ngayon, pag-uusapan natin yan. Sige, magpapatuloy ako. Gusto mo bang sumagot muna sa ilang tanong? Hindi, magpapatuloy ako. Magpapatuloy ako. May mga alituntunin sa pakikipaglaban. Gaya ng sinabi ni Mirko kanina, may takot noon, lalo na sa hindi inaasahang pinsala at dahil sa pampulitikang imahe. Napaka-restriktibo ito. Ang F-100 at 11 ay makakaatake lang kung lahat ng sistema ng pagtukoy ng target ay perpektong gumagana. Hindi ka pwedeng magbomba basta-basta kung hindi gumagana ang pagtukoy na sistema. Kaya, siguradong pagkakakilanlan ng mga target at lahat ng critical na sistema ng eroplano para sa pamamahala ng misyon ay kailangang gumagana ng perpekto. Bakit? Gusto talaga nilang iwasan ang collateral damage, pero nangyari pa rin. Kahit anong pilit, minsan hindi mo kaya, tulad din sa mga babae. Pinapayagang i-abort ng mga piloto ng eroplano ang misyon kahit sa pinakahuling sandali, kahit sa huling yugto ng pag-atake kung may technical na problema. At sa lahat ng ito, ang PAVTAC ay itinuturing na napakahalaga dahil ito lang ang tanging kagamitan na meron sila para magbomba ng eksakto para gawing mas eksakto at malinis ang pag-atake hanggat maaari. Pero hindi naman talaga naging ganun ka eksakto. Ibig sabihin, Halimbawa, yung unang F-100 at 11 lang ang tumama sa target. Yung iba, pati 83, hindi rin. hindi. Yung iba kinailangan magbomba, hindi rin gumana ang mga elektronikong sistema kahit para sa iba pa. Kaya ang daming naging aberya. Maraming technical na aberya dahil bago magsimula ang operasyon, gaya ng sabi ko kanina, ang mga eroplanong pang-electronic warfare at SED. Ang mga F-100 at 11 na 18 lahat ay nahati sa 6 na grupo na tig-3 eroplano bawat isa para atakihin ang kanilang mga target. Ilang minuto lang, hindi 12 minuto. Hindi tinamaan ang tolda ni Gaddafi, sa malapit lang tumama. Pero ang nakakaintriga dito ay gising na gising ang mga air defense ng Libya at sinalubong nila ang mga F-111 ng may sigasig. Sa katunayan, may isang F-111 na napabagsak. 2 crew ang namatay at hindi na recover. Sa paladay ko, ilang taon nang lumipas bago ibinalik ng Libya ang ilang bahagi ng eroplano. Hindi ko na maalala, parang ganon. At ang isa pang F-111 ay lumapag sa base militar ng Rota sa Espanya pa uwi dahil sa problema sa makina, hindi dahil tinamaan. Talagang problema lang sa makina. Pasensya na. Pero may isang F-111 na tinamaan, nag-eject ang mga piloto, pero hindi nabuksan ang kanilang parachute. Kaya gamit ang kapsula, Sa pagbangga sa tubig, halos ganun na nga. pero may kapsula ba sila o may ejection seat? Kasi sa tingin ko, ang F-111F ay may ejectable na upuan at wala siyang kapsula. Kailangan natin i-verify yon, alam mo? I-verify mo muna habang nagkukwento ako. Sige na, pakiusap. Sige. Ayon sa lumalabas, kapsula nga. Kapsula pala, walang ejection seat.
Mali ako. Totoo ngang may kapsula. May video pa. Isang video mismo ni Rolling Steel, ang F-111 at ang kakita-kita itong kapsula ng kaligtasan. Yung F-111F, may kapsula pa rin ba sila? Yung bersyon na F? Hindi nakaspecify dito. Tingnan natin. Sige, magpapatuloy ako sa kwento. Isa itong pagdududa, parang tanong. Mukhang nagdulot pa rin ng mga 40 sibilyang biktima ang pag-atake. Iba't ibang pinsala. Maraming pinsala ang dulot ng pagbagsak ng mga granada at anti-aircraft na bala ng mga Libyan, pero mayroong kapsula. Ayos na, may natutunan akong bago na hindi ko maalala dati. Sige, kaya nagkaroon ng mga 40 biktima. Kung gusto mong ilagay ang pahina 40 o 41 yan, ganon pa rin nun. Isa itong sistema na talagang luma na, talagang parang galing pa noong dekada 60. Akala ko pinalitan na nila ito sa pinakabagong bersyon ng F-111. Wala palang nakakaalam. Kung pwede mo ilagay ang pahina 40, isa ipapakita natin ng ilang larawan ng Pave TAC. Ayan, itong nakikita ng piloto mula sa maliit na cathode ray tube screen ng Pave TAC. Napakataas ng resolusyon. Ito, kung ikukumpara rito, science fiction na ang meron tayo ngayon, syempre. Maaring ito ang unang hakbang o baka hindi pa talaga ito. Syempre, may trabaho dyan. Sa susunod na larawan, ipapakita ko sa inyo. Tingnan nyo ang resolusyon. Dito, halimbawa, may mga eroplanong Antonov na pangkarga na tinarget ng maayos ng mga F-111. Sa tingin ko, ito ay talagang tinamaan. Ito yung tinamaan nila, yung barkong patrolya na galing Russia, Libyan, di ba? Sa tingin ko, Hindi masyadong kasali. Sige, ito ang mga Ilyushin, malinaw. 3 ang nawasak at 1 nasira. At ito ang Battle Damage Assessment. Ang SR-70, isang Blackbird na lahat natin naalala na napakaganda, ay ginagamit noon. Syempre, para saan? Para gumawa ng kape. Hindi, para ito sa rekognisyon. Sa kasong ito, Battle Damage Assessment, ibig sabihin sinusuri kung anong nasira sa mga atake. Ito ay isang larawan ng Benina, ng paliparan ng Benina, na may mga MiG-23 na winasak. Napakahalaga nito dahil ito ay isang fighter jet na medyo delikado. Ito ay itinuturing na delikado at mas mabuting tanggalin ito. May dobleng layunin. Hindi lang sirain ang mga flagger, kundi pati ang mga MiG-21 at mga helicopter sa lupa. Pero sa isa pang base na tinamaan, yung nasa baybayin ng Benghazi, may isang bodega doon kung saan ini-assemble ng mga Libyan ang mga MiG. Oo, pati na rin ang maintenance. Tama, tinanong tayo ni Max Pesota kung ang F-111 at 11 ay ang American Tornado. Sa totoo lang, baliktad yon dahil ang F-111 at 11 ay mula pa noong dekada 60. Ang Tornado naman ay dinevelop noong dekada 70. Kaya sa konsepto, pero 105. Magkaiba talaga ang mga eroplanong ito. Ang F-111 at 11 ay isang napakalaking tactical bomber na pang-reyon, pero hindi ganoon ang Tornado. Magkaiba talaga. Tapos, nakakatawa rin kasi, hindi... Sinasabi ko, siyang tagapagmana ng Thunder Chief. Mas sopistikado, mas mataas ang performance. Oo. Sabihin na nating ang pakpak na may variable sweep mula dekada 60 hanggang 80 ang pinakamaganda. Dumating ang mga mas malalakas at maaasahang makina, kaya hindi na yon kailangan. Ang pakpak na may variable sweep ay hindi na kailangan. Nagbago rin ang mga taktika. Iniwan na noong dekada 90 ang mabilis na paglusot sa mababang altitude at mas piniling lumipad ng mataas. Sa katunayan, ngayon ay wala nang gumagawa nito maliban na lang sa mga napaka-espesyal na pagkakataon. Hindi. Pati ang Tornado ay kinailangang magbago. Isang F-105. Oo, ang F-111 ay may mas mataas na kakayahan. Isa itong eroplanong mas mahirap gamitin. Mayroon itong napakagandang kakayahan dahil isipin niyo ang isang F-111 sa mababang altitude ay kayang lumipad hanggang Mach 1.2 sa mababang altitude. Talagang napakabagsik nun. Pero para saan naman yon? Pagkatapos nun, inilalagay mo ang sarili mo sa panganib malapit sa anti-aircraft ng kalaban. Hindi rin malinaw ang nangyari sa F-111 na na-shootdown. Akala ng ibang missile sa Libya yun, pero hindi. Sa pagtingin sa mga pinakauling impormasyon, na yon, missile talaga yon. Marami ring piloto ang nagsabi na nung panahon na yon, wala pang ibang eroplano na kayang abutin ang bilis ng F-111 kapag lumilipad ito ng mga 100 talampakan ang taas.
Oo, para talaga yun doon. In-optimize siya para roon at sa makina. Mayroon itong mga makinang maraming problema, kamag-anak ng TF-30 ng Tomcat, pero kapag bumirit, talagang malakas ang hatak. Sige, ang nakakatawa at kakaibang sinabi natin kanina ay nasa 18 fisangdaan at 11/4 lang ang nakapagbomba. Kaya ano yon? 25 kada 48, 48, 12, 16, hindi man lang umabot ng 25% ang nakapagbomba ang kanilang mga armas. Yung iba ay dahil sa mga aberya at hindi nila matukoy ng sigurado ang mga target. Sa tingin ko, pati pagod na rin ang mga piloto kasi bilang tao, sobra na ang dami ng lipad nila. Sabi nga ni Mirko kanina, nanginginig na kamay mo, baka pagod ka na rin. Sa unang pasada kay Gaddafi, yung una ay tumama ng eksakto. Bukod pa rito, si Gaddafi ay nakaalpa sa kamatayan ng mga 30 minuto tila dahil sa babala ng mga Italyano. Nasira ang compound niya, pati bahay, pero halos nasa labas siya kasama ang kampo militar. Yung tatlo pa ay nagbagsak din, pero hindi tumama. Sa ibang mga kaso, may napatay din silang mga sibilyan, mga 20, hindi ko na matandaan kung ilan talaga. Madalas, kapag pinapaputukan sila ng mga anti-air ng Libya, iniiwan na lang nila ang kanilang kardamento at umaalis agad. May ilang nagkaproblema sa paggabay, pero hindi lang sila naka-experience nito. Pati ang mga Corsair at Prowler ay nagkaproblema rin. Lalo na dito kung saan may atake tayo sa mga flagger sa paliparan habang dapat sana ay atakehin nilang lugar kung saan nakaparada at binubuo ang mga eroplano. Hindi gumagana ang sistema ng paggabay. At kaya kinailangan nilang pumunta sa target gamit lang ang kanilang memorya, ibig sabihin, gamit ang mga visual na palatandaan ng mga bagay na pinag-aralan nila sa briefing. Oo. Pero alam mo, nasa isang panahon tayo na medyo mahirap pagdating sa pag-unlad, pati na rin sa teknolohiya, kaya naiintindihan ko. Pero ang interesting dito ay ang karanasan sa operasyong ito. May magaganda at di magagandang panig ito. Naging aral ito para sa mga Amerikano dahil naintindihan nila ang mabuti at masama. Naintindihan nila kung ano ang dapat baguhin para gumanda at kung ano rin ang kaya nilang gawin. Dahil ang operasyong ito ay talagang pambihira pagdating sa pamamahala. Ito ay isang tanong para sa iyo. Depende kung kailan kami niimbitahan kung mangyari. Nasa Cuneo kami, malapit na ika-Siyam kung tama ang pagkakaalala ko. Animo pito kailan ba ang linggo? Sandali lang at titinan ko. 7 ng Hunyo linggo sa Cuneo. Ayan, linggo, ika-7 ng Hunyo sa Cuneo. Sige, i-anunsyo namin ito sa iba't ibang social media, sa channel at BP. Davide Cacciatore, kung pwede mo kaming tulungan sa pag-organisa ng isang bagay sa Roma, bukas kami doon. Ayos! Sige, tingnan natin ang estratehikong resulta ng operasyon. Ngayon, bukod sa detalye, kumusta na? Paano nangyari? Galing ni Marco Marzilli, yung huling atake nung Siyam Naput, isa nandun din si William Defoe. Sa tingin ko, kakaiba. Kita mo yung A6 na mababa ang lipad, ginagawa ang dapat gawin kung saan dapat gawin. Pero hindi sa ilalim ng mga kable ng mga cable car kasi doon namamatay ang mga tao. Sige, ang mga estratehikong resulta pagkatapos ng operatibong bahagi na sa isang banda ay interesante, ang mga estratehikong resulta ay interesante naman sa ibang paraan. Ano ang ipinakita ng El Dorado Canyon? Una sa lahat, ang kakayahan ng Estados Unidos na maglunsad ng puwersa sa malayo na gumawa ng isang hakbang, isang desisyon na talagang kahanga-hanga at na ngayon ay pinatutunayan din ng kasaysayan. Naantala na naman at hanggang ngayon, ang kakayahan ng Amerika na maglunsad ng puwersa sa malayo ay napakahalaga pa rin. Lalo pa itong naging mahalaga sa paglipas ng mga taon noong dekada 90. Para kay Gaddafi, ang pagsalakay ay isang pagkabigla at simbolikong pagkatalo, ngunit hindi isang trahedya. Pero tiyak na siya ay tinamaan dahil ipinakita ng mga Amerikano na kaya nilang pasukin ng kanyang mga depensang galing sa Soviet. At ano ito tungkol sa MiG-23? Hindi. Oo. Isa itong 23. Oh! Heto na. Ngayon, bihira na lang makakita ng malaking MiG-23. Na yun.
Tapos, marami ring bumatikos dito, mas malala pa raw ang MiG-27, sige na, ganun talaga ang mga eroplanong yon. At ang El Dorado Canyon ay naging isang matinding dagok para sa Libya. At mula noon, masasabi nating si Gaddafi ay umiwas na manginis sa Amerika. Totoo yan. Naintindihan niya na hindi magdadalawang isip ang Washington na atakihin muli ang Tripoli at na may hindi matatawarang lakas sa himpapawid at dagat. Andrea Bertolo, hindi pumayag ang Italia gamitin ang himpapawid nila dahil sa mahirap na sitwasyon. May ibang dahilan akong nakita na ipapaliwanag ko, pero bukas pa ang usapan dahil may hindi pagkakaunawaan noon sa Estados Unidos at Italia. Ngayon, ipapaliwanag ko na papunta na talaga ako sa paksang ito. Hindi rin ganon kataas ang aking kakayahang magprojekto ng puwersa. Hindi. Kasi kapag green ang background, kung green din ang eroplano, automatikong nawawala ang kulay green dahil sa green screen. Kaya mo napapansin yung kakaibang epekto. Pag tinanggal ko ang green screen, makikita mo ng maayos. Sakto lang. Pang ideya lang, puro malalaking eroplano talaga ang mga yan. Yung mga sukat nito ng F-14 lahat ng mga eroplano ay talagang malalaki. Oo, kapag magkatabi sila at pareho ang sukat, talagang kahanga-hanga. Yung F-111, meron ako noon nung bata pa ako. Kumpara dito, parang dinosaur yon. Mas malaki talaga yon. Ang ganda talaga. Bigay pa yun ng kaibigan ko. Sige, na yon. Sa pananaw ng politika, malaking mensahe ang ipinapadala ng Estados Unidos sa buong mundo. Ibig sabihin, hindi handa ang Estados Unidos na tiisin ang terorismo. At gagamit sila ng puwersa, kahit na tamaan ng mga bansang sponsor ng terorismo. Si Ronald Reagan ay lumabas na mas pinalakas pagdating sa imahe at opinyon ng publiko. Sinusuportahan siya dito. Gawin ninyo ang paghahambing sa ngayon naman. Ihambing ang mga pinakabagong interbensyon ng mga Amerikano. At alam ninyo kung sino? Isa pang personalidad noong panahon na iyon, si Margaret Thatcher, na lumabas na mas pinalakas. O at hindi. Ibig sabihin, ang relasyon niya sa Estados Unidos ay lumalabas na mas pinalakas, pero ang kanyang imahe, o at hindi. May mga sumasang-ayon at hindi, kaya ipapaliwanag ko ngayon kung bakit. Siguradong si Iron Lady ay nagsisimula na makuha ang bansag niya dahil sa Falklands, pero pati dito, dahil hindi siya nag-aatubili. Dapat labanan ang terorista at suportahan ang Estados Unidos. Maaring magustuhan ito ng iba o hindi. Siyempre, pwedeng magkasundo o hindi. At ang Europa? Una bagay na dapat sabihin ay si Gaddafi para sa Europa ay pagmamahal at galit, henyo at kabaliwan. Kinatatakutan namin siya dahil sa terorismo, alam naman nating Libya ang nasa likod nito. Doon nakabase ang hinala. Pero siya rin ang sarili nating tarantado dahil lahat ng Europa, lalo na ang Italia, ay may negosyo sa kanya. Malaki ang interes namin sa Libya, lalo na ang Italia, pero pati buong Europa para sa pagkuha ng gas at langis. Mas tungkol din ito sa paggawa ng mga infrastruktura, mga kumpanyang nagkatrabaho doon at iba pa. Kaya ang makilahok sa mga pag-ataking ito ay nangangahulugan ng paglalantad sa sarili sa terorismo ng Libya at nangangahulugan din ng pagkawala ng posisyon pagdating sa internasyonal na negosyo, kalakalan, industriya, mga hidrokarburo at iba pa. Kaya nag-iingat ang Europa. Tumanggi rito ng Pransya at Espanya dahil dito. At nandyan din ang Unyong Soviet na malapit sa Libya, kaya gusto rin nilang iwasan na galitin ito. Hindi rin naman ganon kalayo ang crisis ng mga Euromissile, kaya may kaunting takot din tungkol sa relasyon ni Gaddafi at ng Unyong Soviet na hindi dapat kalimutan. Si François Mitterrand sa Pransya ay may mas kakaibang posisyon dahil gusto ng Pransya na maiba sa patakarang palabas ng Amerika. Kaya gusto niyang maging malaya, ayaw niyang basta sumunod lang. Mas malaki pa nga kaysa ngayon ang impluensya noon ng Pransya sa Hilagang Aprika, kaya ayaw nilang masyadong makasama ang loob ng rehiyong ito. Javelin Pussy? Hindi ko nakuha yon. Eroplanong epekto ni Feliz Cacamo? Na may transparency sa kanyang lata ng pagkain. Aba, mabigat.
Kakaiba talaga ang itsura ng Fisamdaan at 11. Bilang medyo matanda na, mas na-appreciate ko ang ganitong disenyo. Kaya alam kong medyo makaluma ako. At ang Espanya? Sabihin mo, hindi. Bago tayo magpatuloy, papaalala ko muna kung sino sponsor ng ating live ngayong gabi. Na syempre ay NordVPN, na sa ngayon ang pinaka-advanced na VPN. Dahil isinama na nila ang next-gen antivirus, ibig sabihin antivirus na gamit ang artificial intelligence. Dapat ituring ang NordVPN hindi lang bilang tool, kundi bilang panangga sa digital na buhay. Warm protection at madaling gamitin. Lahat sa isang app na may isang subscription lang. Ang next-gen antivirus na may VPN ay perpektong kasama sa pag-browse sa internet. Magkasama, halos may malakas kayong harang laban sa mga online na banta na maaring kumatok sa inyong pintuan. Anti-scam, anti-phishing, nagbablock ng mga scam na site, kahina-hina lang link, anti-malware dahil nag-scan din ito ng mga file na dinadownload ninyo at hinaharang ang malware bago pa ito makapaminsala. Anti-tracking dahil syempre pinoprotektahan kayo laban sa mga nakakainis na ads at higit sa lahat, inaalerto kayo kung ang isang papasok na tawag ay posibleng scam. Palakasin ang online protection gamit ang all-in-one security app. Bukod pa rito, makakakuha kayo ng eksklusibong alok mula sa NordVPN na may dagdag na 4 na buwan dito sa Parabellum gamit ang code na makikita ninyo sa chat at sa description. Bukod dito, pwede ninyo subukan ito na may refund sa loob ng 30 araw kung hindi magustuhan. Pwede rin itong i-cancela. Kung gagamitin ninyo ang QR code ko, hindi na kailangang i-click ang link, itutok lang at diretso na kayo. At higit sa lahat, sinusuportahan ninyo ang channel at ang aming trabaho, napoprotektahan ninyo ang inyong sarili at sinusuportahan ninyo kami. Panalo para sa lahat ito. Sana nga. Sino bang magbabalik niyan pagkatapos ng buwan? Lahat itinutuloy lang. Naku naman, kalokohan yan. Bakit mo naman gagawin yon? Sige, ang Espanya noon ay nasa isang kakaibang sitwasyon noong dekada 80. Alam niyo ba na nagkaroon ng rehimen ng kaudilyo ng Espanya? Ilang taon na rin mula nang bumagsak yon. Noong 82, pumasok na ang Espanya sa NATO, pero isa pa rin itong bansang lubang nahahati at watak-watak. At natatakot sila noon sa terorismo, at higit sa lahat ay natatakot silang maging militarista na suportahan ang isang militaristang patakaran. Lumipas na, sabihin na natin, napagdaanan na nila yun. Oo, alam mo, si Francisco Franco, napapalibutan ng matinding kontrobersya ang pagpasok ng Espanya sa NATO. Nahaharap noon ang Espanya sa matinding hirap. At ang Unyong Sobyet, syempre, kinundena ng Unyong Sobyet ang raid, inakusahan ng Washington na nilabag ang internasyonal na batas. Syempre, nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng UN, pero normal lang yon at hindi na lumala pa. Ang matinding liham ng protesta ni General Capitini kasi nung 8 at 6, hindi naman maganda ang pinagdadaanan ng Unyong Sobyet. Nandyan si Gorbachev. Sa panahong iyon, pagkatapos ng 2 maikling pamumuno ng matatanda na sina Andropov at Chernenko, oo, si Chernenko, maikling yugto lang, nandyan na si Gorbachev na nagsisimula ng mag-isip ng pagbabago sa Unyong Sobyet ng isang pagbabago. Wala siyang ganang makipagdiskusyon tungkol sa Libya, kaya ginagawa lang niya ang kailangan pero hindi umaabot sa aktual na aksyon. Ano ang nangyari matapos ang 1986 matapos ang Dorado Canyon? Ano nangyari ay patuloy pa rin ganito ang Libya. Halimbawa, ito ay isang larawan ng Situation Room. Tingnan ninyo ang telebisyon. Tingnan ninyo ang telebisyon. Hindi na itim at puti noon. Kulay na. Pero tanda ko pa yung TV ng lolo't lola ko na kailangan mong tumayo at daliri ang gamit sa pagpalit ng 6 na channel lang. Kaya talagang ibang mundo noon. Pati yung mga gamit sa loob, iba rin. Tapos, nagyoyosi pa ng todo sa loob. Ibang panahon talaga yon mga Gino. Counting nostalgia, counting pangungulila. Pero, hindi sa lahat ng bagay. Sige, matapos ang 80, 6 tuloy pa rin ang suporta ng Libya sa internasyonal na terorismo. Alam niyo ba ang tungkol sa pag-atake sa Lockerbie? Sumabog ang Pan Am Flight 103 sa itaas ng Scotland noong Disyembre 88. Kaya aktibo pa rin ang mga teroristang grupo na pinopondohan ng Libya. Namimigay ang Libya ng armas kung kani-kanino noong dekada 80. Talagang isa itong rogue state, isang tunay na estadong pasaway.
Higit pa, halos kapantay ng North Korea. Pero kahit doon, Noong panahong yon, lumabas ang pelikulang Delta Force. Kasama yata si Norris, na kung tutuusin ay hango talaga sa ganitong mga sitwasyon. Hijacking, terorismo, at iba pa. Yumaong Chuck Norris. laging nauna ang magagaling. Sa halip, ang pinakamasasama ay nandito pa rin. May naalala kong isa. Sa Badun, di totoong namatay si Chuck Norris, nang ailangan lang siya ng tulong. Salamat. Narinig ko minsan ang kasabihang malungkot ang karne at kahit si Kristo, hindi ito kukunin. Sige. Okay. Noong 88 bumalik kami sa laban dahil pagkatapos ng Lockerbie, nagsimulang akusahan ng Estados Unidos ang Libya na gumagawa ng mga sandatang chemical. Ayan na, ang test tube. Ang test tube ay kasama natin, nabubuhay at lumalaban kasama natin. Hindi naman umaabot ng ganoon. Pero hindi basta sumusuko si Gaddafi. Sabi niya na kapag susubok ang Estados Unidos, tutugon siya. Kaya mayroong tensyon. Hindi rin sumusuko si Gaddafi sa mga banta ng Estados Unidos. At muli noong 89 ang aircraft carrier na Kennedy ay muling napalapit sa baybay ng Libya sa internasyonal na tubig. Dumating ang dalawang MiG-23 at pinabagsak muli ng F-14. Kaya noong dekada 80, may ginagawa talaga ang mga F-14 sa Mediterranean. Ang Top Gun Emisa ay nagsimula sa pagsabing sa Mediterranean, kumuha sila ng inspirasyon mula sa totoong kasaysayan, mga tunay na pangyayari at F-14, pati na ang mga depekto nito. Sa pelikula, inimbento nila ang kilalang MiG-20. Ano ba talaga yun? 25 o 27? Yung MiG-2527 na sikat. MiG-28. MiG-28 na di naman talaga totoo. Ang sayang magawa mo rin, halos kapareho mong imahe ng dalon. Dapat mo rin silang pagpatong-patungin kapag may international na diploma siya. Ang baliktad na paglipad, di ba? Ganito. Hindi tayo professional kapag ganito ang ginagawa natin. Hindi, sobrang professional mo na. Wala na mas professional, pero pinagtatawanan mo lang. At nagawa ko na, masasabi ko, 2 pribadong komperensya kasama yung mga taga-OSC. At anong ginagawa nila? Gumagamit sila ng maraming modelong maliit at syempre mga manual para makilala ang bawat sasakyan. Mahalaga talagang makita mo palagi ang mga yan para makilala ang mga bagay. Ngayon, ang malilit na modelo ay may mataas na detalye, pati na rin ang loob ng cockpit. Malaking tulong talaga na makita mo sila palagi kung gusto mo makilala agad. Mga larawan at modelong maliit, pati na rin para makilala ang mga silhouette kahit sa malayo, ginagamit din ito ng mga militar. Ayos ba? Nandiyan ang hukbong Swiss. Hanapin niyo ang video tungkol dito dahil napaka-interesante. Isang simpleng computer para sa mga tripulante ng tangke na ginawa ng hukbong Swiss. Nasa loob ka ng isang maliit na modelong may kamera, nasa loob ng isang diorama at nakakagalaw ka. Nasa loob ka rin ng isang kabina. At ang kabina ay ginagaya halos lahat ng galaw ng tangke. Lahat yon ay ginawa sa isang diorama. At nandiyan pa rin ang museum ito sa Switzerland, itong simulator ng mga tangke sa Switzerland, gawa sa parang plastic na may maliit na modelo, isang bagay mula pa noong dekada 70. Ayun, yun lang talaga ang meron sila noon. Wala pa yung elektronikong simulation system na meron tayo ngayon. Ang mga simulator noong dekada 70, naiintindihan ko na nasanay na sila sa Apache, ulan ng apoy at mga ganitong bagay at BP. Pero noong dekada 70, ginagawa nila itong mga bagay na ito na parang nakakabaliw isipin yan. Isipin mo, tinan mo, ito mga bagay na ito ang ginagawa nila noong dekada 70. Ito ang tauhan ng tangke sa loob ng sasakyan na sa totoo lang ay gumagalaw sa isang napakalaking modelo na nagsisimulate ng lahat ng nandyan. Kaya yung mga silhouette na mga tinatarget niya, DBP, ay puro mga modelo. Kasi sinusundan nito yung linya ng paningin ng modelo. Ang astig naman, ang talino ng ideya. Ito ang paningin ng tauhan ng tangke sa loob ng modelo. Bagay na hindi mo pagsasawaan gastusan. Ewan. Gumawa ako ng diorama. Isa itong diorama kung saan ikaw ang gumagalaw gamit ang pananaw ng modelo. Sa madaling salita. Napansin mo ba na mas konti na ang paglipad ngayon? Mas konti na ang ginagawa natin. Halos lahat ginagawa na lang sa computer at mas malamig na rin.
Ngayon, hindi na nga natin dinedevelop ang mga eroplano sa pamamagitan ng pagpapalipad sa kanila. Nandyan na kasi ang computational fluid dynamics na nagpapakita sa iyo kung paano gumagana ang aerodynamics ng sasakyang panghimpapawid sa loob ng isang screen. Tapos, sige, komplikado na ang bagay na yan. Pero kita mo kung paano tayo unti-unting umunlad. Sige, tatapusin ko na ang usapan tungkol sa 1,989. Pagkatapos, pag-uusapan natin ang mas kapanapanabik na mga paksa. Sige, dito muna tayo titigil. Nung 8 nagkaroon ng labanan, 2 MiG-23 ang pinabagsak ng mga Tomcat. At dito tayo titigil dahil nasa 8 pa tayo. Noong 9 ng Nobyembre, 1989. Naalala ko nung bata pa ako, may mga tao sa TV na pinupukpok ng martilyo ang pader at nagtatanong, pero bakit? Ano bang ginawa ng pader na to sa kanila? Hindi ko yon maintindihan. At sa halip, natapos ang Cold War. Si Gaddafi ay naiwang walang kakampi sa politika dahil wala na ang Sobyet niyang tagapantaguyod. Nabawasan ang suporta niya sa politika, estratehiya at militar kumpara noong dekada 70 at 80. At bilang resulta, humina ang lantad na hamon niya sa Estados Unidos. Nagbago doon, gaya na makikita mo, nagsimulang baguhin ng Ehipto ang kanilang mga alyansa sa pangkalahatan dahil wala na ang buong suporta ng Soviet sa lahat ng aspeto. Siyempre. Pero sa susunod na pahina ay magtatanong tayo. Pag-usapan natin ang isyong iniiwasan ng lahat. Kasi dito, paminsan-minsan nakikita ko na may mga nagkokomento at marami ang nagsasabi tungkol sa posibleng babala. Kaya tanong, naabisuhan ba ang Libya? Naabisuhan ba si Gaddafi? May saysay ang tanong dahil umalis si Gaddafi sa kanyang compound mga kalahating oras bago ang pag-atake at mabilis tumugon ang air defense ng Libya. Sa katunayan, may isang F-111 na napabagsak. Kaya. Hindi sa unang yugto. Sa unang yugto, sila ay nabigla. Sa unang 2 bugso, gamit ang AGM-88 at 45 sila ay nabigla. Ibig sabihin, nagkaroon din ng mga problema sa komunikasyon. Halimbawa, sa palig ng Benghazi, sila ay naka-alerto pero hindi sila nagkausap-usap. Parang ganon. At kaya hindi nila naipag-on agad ang mga radar bago sila masupil. Tinutukoy mo yung pag-atake ng hukbong dagat na naging maayos kahit may ilang problema. Pero pagdating ng F-111, sinalubong sila ng putok. Nung dumating sila, syempre, hindi naman nila ginamit lahat dahil marami nang nasupil noong una pa lang. Sa unang bugso, umatake sila mula sa disyerto, hindi sa dagat. Nagkaroon din ng paikot. Hindi, karamihan ay dumating mula sa dagat at isa lang ang pag-atake. Sa tingin ko, 6 ang dumating mula sa timog at sila ang nagbumbang sa paliparan. Oo, tama, sinubukan nilang supilin. Ang mga Il-76. Oo, sinubukan nila at bahagya naman silang nagtagumpay. Pero ang tanong ay lehitimo. At kaya, totoo rin na medyo inaasahan ang pag-atake. Ibig sabihin, natural lang talagang may aksyon mula sa Amerika, tama? Tapos, ang mga air defense ng Libya ay naka-alerto. Katulad na yon, naroon ang mga periodistang Ingles sa Inglaterra at ang medyang Italiano sa mga airbase sa Mediterranean. May mga Russian na destroyers sa Mediterranean. Na maaaring may nakita sila. Lahat ng klase ng bagay ay nandoon. Posibleng-posible ito at may saysay. Hindi rin ito tungkol sa tsura ng sabuatan. Nandun lahat ng dahilan kung bakit sila nakita, lalo na dahil 56 silang sasakyang panghimpapawid kasama ang malalaking tanker. At papalapit sa Malta. Ang Malta ay nasa gitna ng Mediterranean. Hindi naman stealth ang mga ito. Gusto ba nating maniwala na walang nakakita o lumabas na komunikasyon? Ano ba? At pagkatapos ay naroon ang Italya. Dito pumapasok ang pinaka-controversial na teorya dahil sa loob ng ilang dekada may hinala na may mga nasa ilang sirkulong Italyano na nag-abiso kay Gaddafi. Baka nga raw si Craxi mismo ang tumawag kay Gaddafi. Ibig sabihin, maraming hinala. Sa pagkakaalam ko, wala namang dokumentadong ebidensya. May mga pahayag, may maraming bagay, pero ang katiyakan, based sa alam ko, wala. Kung mali ako, ayos lang. Kasi bakit naman babalaan ng Italia si Gaddafi? Dito rin, may isa-isay naman. Dahil may takot na baka magulo ang Mediterranean, may takot na baka isipin na nakikipagsabwata ng Italia. At kaya naman, baka masira ang ating ugnayang pang-industriya, relasyong pang-ekonomiya, at iba pa. Ang takot sa terorismo sa Italia, ang mga interes sa enerhiya sa Libya, ang ENI, tama ba?
Bukod pa rito, hindi rin naging maganda ang relasyon sa Estados Unidos, lalo na mula noong pagkidnap sa Aquila Lauro at insidente sa Sigonella. Kailan nga yun? Lumabas na nagbibigay siya ng donasyon sa mga sosyalista at sa South America at sumusuporta din siya, pero hindi lang siya ang gumagawa nito. Noong mas naunang panahon, nasangkot ang ENI sa Algeria at iba pa sa pamamagitan ni Matei. Ibig sabihin, palagi naming sinubukan tiisin, sabihin na nating ang mga gulo sa Libya at iba pa. Sinubukan naming bahagyang pahinain ang mga Pranses na posibleng makaapekto sa aming interes. Siguradong ang ideyang umabot sa Amerika ay ang patalsikin si Gaddafi na kahit medyo baliw siya, ay kaya pa ring pamahalaan. Dahil sa totoo lang, sabihin na natin, wala naman talaga siyang kakayahan na gumawa ng kung ano-ano. At kahit paano, mabuti man o masama, may palitan sa ekonomiya at kultura. Maraming paaralan din ng Italiano sa Libya, marami sa kanila ang pumupunta sa Italia para mag-aral, lalo na ng medisina. Siyempre, May isisay naman lahat ng ito, ibig sabihin ayaw naming mag-isip ng kung ano-anong dahilan o gumawa ng mga teora ng sabuatan. pero kung iisipin natin, kung napatay si Gaddafi o kung naging sobrang matagumpay ang pag-atake ng mga Amerikano at napatalsik si Gaddafi, hindi kaya masyadong naapektuhan ang mga interes ng Italya? Naalala nyo ba noong 2011 nang naisipan ng mga Pranses at Ingles na pabagsakin si Gaddafi kasamang suporta ng Amerika? Siyempre, totoo lang Italya, pero hindi dahil mabuti si Gaddafi. Alam na natin kung sino siya at ang kanyang rehimen. Pero matanda na siya noon at dumadalaw na din siya sa Italia, ibig sabihin si Gaddafi. Kung nais mo talaga siyang tanggalin, dapat ginawa ito noong dekada 70 o 80, hindi noong 2011. Na malaman ng lahat na matatapos na siya sa 10 taon. Dahil sa natural na dahilan, parang walang saysay, tinanggal at binuksan nila ang kahon ni Pandora. Tungkol sa Libya, balikan at alamin ninyo. Nag-live kami kasama si Coronel Stirbe na siyang namamahala sa pag-target sa Libya. Kasama si Marcuzzi, sabi niya trabaho lang daw ginawa ko. Pero nung tinanong ko, inaalala ko kung ano sinabi ni Coronel Stirpe. Ayon kay Stirbe, ginawa ko lang trabaho ko. Pero nang tinanong kung may plano pagkatapos, katahimikan lang ang sagot. Parang sa Iraq noong 2003. Tagumpay, hindi naman talaga. Mahalaga rin tayo dahil may dossier ang mga Italiano tungkol sa Libya at mas malalim ang kaalaman nila rito kaysa sa iba. Oo, kasi palagi naman nating sinubukang maglaro ng patas, hindi masyadong mayabang, laging handang makipagkompromiso. Uulitin ko, pwedeng magustuhan o hindi ito magustuhan. Pero ang totoo, ang Libya at Italia, sa kabila ng lahat ng pagkukulang ni Gaddafi, ay nagawang magkaroon ng maayos na relasyon sa loob ng ilang dekada gaya ng sinabi mo. Isang mahirap at maaring hindi ka nice-nice o perpektong balanse. Hindi ako nandito para sabihin ang kabaligtaran, pero siguro ganoon din. Ang mga ganting aksyon ng Libya ay nangyari rin sa mga paaralan na. Siguro ay naganap din sa dagat bukod pa rito. Isa yung babala siguro. Mag-ingat sabi nila sa amin, ayan, yun lang. Pero si Gaddafi ay hindi naman talagang nagbalak atakihin ang Italia o gumawa ng iba pa, wala rin siyang kakayahan. Pawang haka-haka lang lahat yon. Isa pa, gusto nga bang patayin ng Estados Unidos si Gaddafi? Opisyal, palaging itinatanggi iyon. Pero kung nanatili siya roon, baka nga. Kaya ang unang target, pansinin ninyo, mahalaga ang pagkakasunod-sunod ng mga target. Ang unang target ay ang compound kung saan siya nakatira at namumuno. Malapit sa tolda. Kung yon ang unang aatakihin, hindi nila alam na nandun siya sa tolda. Akala nila lumabas na lumipat siya. Kasi hindi mo talaga alam kung aling tolda. Alam mo kung paano siya, parang nasa larong hulaan sa 3 baraha. Alam mo, parang may kutob ako kapag ang unang target, ina-take mo agad ang lugar kung saan mo alam na nandun siya. At yung pa talaga ang una, kaya mas konti ang babala kumpara sa lahat na iba pang gagawin mo. Para sa akin, yung prioridad ng mga target, sinasabi nila na kahit mamatay siya, hindi naman talaga sila nalulungkot. Hindi, tama ka. Kaya paano nga ba nangyari itong Dorado Canyon? Sa madaling salita, ito ay kwentong walang totoong masayang wakas. Medyo naging maayos naman. Walang tunay na masayang wakas. May mga sibilyang naging biktima, hindi lahat ng target tinamaan.
pero may ilang kauna-unahan na naging mahalaga para sa hinaharap. Kaya una sa lahat, ito ang unang combat mission ng United States Air Force mula pa noong panahon ng Vietnam. Bukod pa rito, doon din ito unang isinagawa mula sa isang banyagang bansa sa Gran Britanya mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ginamit ng mga F-100 at 11F ang PaveTac, itong sistema ng pangtutok sa unang pagkakataon na may halo-halong resulta. Pero inuulit ko, isipin din natin ang isang misyon na tumagal ng 10,000 kilometro ang pagod ng mga crew, hirap sa pagpipiloto dahil ang pagpipiloto ng F-100 at 11 ay hindi tulad ng pagpipiloto ng mga modernong eroplano sa panahon natin ngayon. Isa sa ilang pagkakataon na ginamit sa labanan ng EF-100 at 11 Raven para sa electronic warfare. Sa US Navy, maraming kauna-unahan. Una sa lahat, sige, talagang ginamit ng husto mga Tomcat. Pero unang paggamit sa labanan ng F-Labing, 8 na dapat ay kasama sa high-low mix ng Navy, ang Tomcat ang high, ang low naman ay ang F-Labing 8. Tingnan nyo, ngayon ang F-18 ay nag-evolve na. Ito na ang pangunahing gamit ng US Navy at kasama na ito ng F-35 na may ibang tungkulin, ang F-35C at B. Kaya meron dyan. Ito ang unang paggamit ng AGM-88 HARM na anti-radiation missile. Lahat ng mga bagay na yan ay makikita pa rin natin. Ang ganda ng litrato, makikita pa rin natin yan nung dekada 90, dekada 2000 at kahit na yon na may kaunting pagbabago. Marami ring inulit noong Gulf War noong siyam naput, isa ang mga ginawa dito. Mas pinahusay pa ang eroplanong F-100 at 11 ang sistema nito sa pagtutok at medyo gumanda rin ang mga armas. At higit sa lahat, nakita kung gaano ka-epektibo ang gamit ng himpapawid, ang kapangyarihan ng himpapawid kung magagamit ng tama. Mula sa pananaw ng teknolohiya, marami pang kailangang gawin. Noong siyam naput isa inuulit ko, sa tingin ko ay mas mababa sa 10% ng mga armas na ginamit ay mga guided weapons. Pero ngayon, halos lahat na, nung siyam naput siyam pa lang sa digmaan sa Kosovo, halos lahat na ay ganon. Ngayon, lahat na, maliban sa mga espesyal na sitwasyon. Kaya maraming electronic warfare, mga ginagabayang armas na makukumpirma pa sa mga susunod na digmaan. Ang kakayahan ng Estados Unidos na magpakita ng lakas sa buong mundo dahil sa 10,000 kilometro na biyahe, nagtakda ng bagong paraan ng operasyon kahit mahirap, maganda man o hindi, gusto man o hindi. At dito, sa puntong ito, sabi ni Mirko, Pero parallelness, Santalan. oo, kasi ang problema ay hindi ang pag-withdraw ng 5,000 sundalo mula Alemanya. Sandali, bumalik sila sa Polonya, hindi ko maintindihan. Mahalaga ang mga base. Mahigit 700 base ang Estados Unidos sa buong mundo. Hindi ko alam yon. Nadaanan ko lang na pag-aaral kamakailan. Sige, sinasabi ko lang na ang mga base, minsan, hindi lang naman yan isang simpleng imbakan. Sabihin na nating medyo exaggerated ang bilang. Oo, pero marami talaga. At sa Europa, mahalaga talaga ang mga yan. Kasi anumang ginagawa sa Iran, hindi mo magagawa yon kung wala ang mga base sa Europa. Hindi mo magagawa yon kung di ka makalilipad sa Europa. Kaya kapag sinasabi nila, ang Europa ay parang parasito, hindi tayo tinutulungan, panalo na ako, kaya bakit ko pa kailangan yan? Sige, hindi rin yan naintindihan. Mag-ingat kayo dahil puro retorika lang yan. At tayo, nasa dulo na tayo. Hindi, Leo, kung pagsasamahin natin kung ilang eroplano ang ginamit nila. 3 aircraft carrier. Pati teknolohiya na kakalabas lang noon. Ano ang nawasak nila? 4 na Ilyushin. May isa silang nasira, ilang baterya, SM, radar, ganon, ilang barong-barong, kampo at iba pa. Panalo sila sa tactical dahil isang eroplano lang ang nawala at 2 piloto dahil sa kapsula. Pero sa estratehikong antas, hindi nila natanggal ang diktador at hindi bumitaw si Duffy sa usapin ng terorismo. Sa totoo lang, naisipan pa niyang magpalala pa pagdating sa mga sandatang chemical. Parang may naalala akong kamakailan. Tungkol sa tactical na panalo, kung ikukumpara sa isang simetrikong digmaan na ginagawa rin ni Duffy. Huwag tayong maglokohan, hindi naman talaga yung 4 na Scud o yung mga Libyan MiG na lumilipad ang nadudulot ng problema, kundi yung suporta na ibinibigay niya sa iba pang mga aktibidad. Pinapahamak niya ang iba sa halip na siya mismo ang malagay sa panganib. Kaya sa huli, mapapansin na sa usaping pamamahala, bukod pa sa mga problema ng bagong teknolohiya nung panahon na yon,
Kaya nung unang ginamit, gumana naman. Sobrang taas ng gastos kumpara sa nakuha nila. Parang napakalaki ng inumpisahan pero napakaliit ng kinalabasan. Nakikita ko rin dito ang pagpapatunay ng ilang mga estratehiya, ilang mga taktika at ng mga bagong sistema ng armas. Ito ay isang bagay na paminsan-minsan ay ginagawa. Ginagawa ito ng Estados Unidos. Ako, yung kaunting nakita natin sa Venezuela, nakita rin sa Iran. Sinabi ko na ito mula pa nung simula, yung nangyari sa Venezuela. Magagamit ito para mapatunayan. May ilang maliliit na bagay at eksperimento, kabilang ang paggamit ng drone, na gagamitin din sa kabila. Bakit sa Iran ginagamit nila ang Precision Strike Missile, ang PRISM, sa unang operational na paggamit? Sa tingin mo ba ganun ito kahalaga? Hindi. Kailangan nilang makita kung paano ito gumagana. Kailangan nilang suriin. Mga panubok lang ang mga ito. Hindi ko sinasabing tama o maganda ito, pero hindi na dapat tayo magulat. Parang nasabi ko na lahat, di ko lang sure kung may nakalimutan ako. Ibig sabihin, Maraming nagbago kumpara noon. So ibig sabihin, kung noon ay dumaan ka sa Golpo ng Biscaya, makakarating ka pa rin, hindi ka mapapansin. Pero ngayon, dahil sa makabagong teknolohiya, mas marami na ring trapiko, kaya mas madali kang mamataan. Ibig sabihin, sa mundo ng OSINT, nung umalis sila sa Inglaterra, bawat oras sinusundan ka na nila at alam nila eksakto kung nasaan ka. Hindi na maisip gawin ang ganitong operasyon na yon. Maliban na lang kung galing ka sa Pasipiko o Atlantiko, na hindi ka nila nakita, parang istilong Hapones sa Pearl Harbor para magkaintindihan. Ngayon, kahit ang isang operasyong mahusay ang pamamahala tulad nito ay makikita mo nang dumarating. maliban na lang kung gagawin mo tulad ng Midnight Hammer noong 2025 noong pinalipad ng Estados Unidos ang mga B-2 para bombahin ang mga nuclear site ng Iran sa Natanz at Fordow na nawasak. Hindi ba sila nawasak? Hindi sila nawasak. Akala ko sinabi niya na nawasak ng mga iyon, pero hindi pala. Pinalipad nila ang mga iyon mula Estados Unidos sa isang mapanlinlang na misyon patungong Pasifiko, kaya inakala ng lahat na mahusay ang pagkakagawa ng misyon. Hindi, kasi yung mga yon stealth at 2 target lang ang kailangan. Kung gusto mong ganitong kampanya, daang-daang eroplano ang kasali. Hindi mo sila maitago. Hindi. Hindi, harapin mo at gawin ang dapat mong gawin. Parang ganoon din ang nangyari sa kampanya sa Iran, di ba? Ngayon, alam na natin paano gumagana ang mga estratehiyang panghimpapawid. Sinusubukan nilang pagsabay-sabayin ang lahat ng epekto, lahat ng aksyon. Sa anumang kaso, Ito ay nangyari halos sa parehong oras. Kung hindi ako nagkakamali, na may maikling pagitan lang. hindi ko alam. Ako hindi. Pinakamahalagang konsiderasyon, bakit natin gustong talakayin ang kwentong ito dito? Dahil ipinapakita nito kung gaano kalaking aksaya ng mga yaman ang mangyayari kung walang mga base sa Europa. At kahit papaano, ginamit nilang base dahil iyon ay nasa Lakehead sa Inglaterra. Isipin nyo, wala talaga. Wala. Kailangan mong gawin lahat gamit ang mga tanker at lahat ay pulusa. Sobra pa sa 27 tanker para sa 20 o 21 bomber. Isipin mong gawin ito ngayon. Sobra pa sa 2 karir para atakihin ang island, kailangan mo ng 6 o 8, lalo na kung isamang 5 sumali sa Gulf War. Kaya itong aral ng kasaysayan, dapat nilang tandaan, lalo na ang mga komentador. Isa pa, yung nangyari kay Cruzeto kamakailan. Dahil dito, hindi ito pareho. Tinatanggihan natin ang mga base dahil kaya natin. Walang kontrobersya. May mga naunang pangyayari at itinakdang ugnayan at patakaran, kaya hindi ko maintindihan ang mga kontrobersyang ito. Tingnan mo lang ang mga naunang kaso. 2, kapag nawala ang base at suporta, kailangan maghanap ng paraan ang mga Amerikano. At ang paraang yon ay magastos. Isipin ninyo, ito ay isang maliit na operasyon, parang eksperimento lang, para makita kung paano gagana laban sa target na alam namang hindi lalaban ng matindi. Dapat sana ay isang aksyong pampakita lang ito. Dapat sana ay isang aksyong pampakita lang. Tatanggalin ko ang mga base ng mga terorista. Ayos. Habang nandyan na rin ako, lilinisin ko na rin ang bahagi ng militar. Ayos. Kung mananatili si Gaddafi, tatanggapin ko. Sabi namin, habang di ka pa konektado, 6 na F-100 at 11 ang gagawa ng operasyon. Naging 28 na sila, kasama na ang mga reserba at ang mga regular.
saying Lumobo ang buong operasyon kasi naintindihan nilang hindi na ito sorpresa, lalo na nang isama ang US Navy. Sinabi pa ng US Navy na kaya nilang gawin ang operasyon mag-isa, hindi kailangan ng F-100 at 11 ng USAF. Mas maganda pa siguro kung sila na lang ang gumawa mag-isa. Pero noon, sila lang ang may pavetack para sa pagmamarka ng target. Ibang mundo na ito. Paalala ko lang na noong siyam naput isa Gulf War, ang mga British Tornado ay wala pang laser designator. Nagbabagsak sila ng laser-guided bombs. Sino ang nagmamarka? Ang Buccaneer, isang eroplano na 3 lang kaming nakakakilala. Luma. Mas luma pa sa akin, kasintanda nating lahat kapag pinagsama-sama. Pero siya lang may laser designator. At yon ay naging isang magandang aral kasi para sa ating lahat iyon. Ang A-10 ay walang laser designator, mayroon lang itong laser receiver na kung saan may ibang tao na tumutok ng laser sa target para doon ihulog ang mga laser-guided na bomba. Ganon nga. At sasabihin ng isa, bakit ganitong kalokohan? Kasi ngayon ay 2026 na, pero yung gamit na yon ay mula pa noong dekada 70-80. May buong paggalang ako dahil matanda na rin ako, pero nagbago na ang mundo. Kaya Gino, masasabi ko na nasabi na natin ang lahat. Sa tingin ko, makakatulong ang araling ito sa kasaysayan para maintindihan ng marami. Salamat tungkol sa usapan tungkol sa mga Amerikano. Aatras na kami. Paalam at salamat. Hindi naman siguro ganun katotoo yon. Ito ay isang aral na nagsisilbing halimbawa. Katulad noong panahon na yon, dito rin ay sinusubukan ang mga bagong sandata. Hindi talaga nagbabago ang mga bagay. Sa huli, yung konting kapayapaang naranasan natin mula dekada 90 hanggang 2000. Kung tatanggapin natin ang ilang mga lokal na digmaan o yung mga napakalayo sa atin, mapapansin natin na sa totoo lang, hindi naman naiiba ang naranasan natin na yon sa mga nangyari noong walaw tanim. Sa sukat, iba nga, pero ganun pa rin yon. Nag-iba ang sukat at pagkakasangkot na yon dahil alam na natin ang lahat. Buhay, kamatayan, mga himala, pati mga call sign ng bawat piloto at mensaheng ipinasa nila sa misyong ito. Pero ang dami ng impormasyon na alam ng mga tao nung 8 at 6 napakakaunti. Alam lang nila pagkatapos na mangyari yon na na-take ng mga Amerikano ang Libya at wala silang alam sa assessment ng pinsala. Alam nila kung sino ito, yon, kung sinong nawalan ng eroplano at kung sinong nawalan ng isa pa dahil lahat ay tahimik, walang nagsasabi ng kahit ano. Walang mga OSINT na mapagkukunan, walang mga pampublikong satellite images na pwedeng bilhin. Kaya ngayon, meron tayong kakayahan na sariling subaybayan ang mga ganitong labanan na noon ay ginagabayan lang ng 2 propaganda, wala nang iba. Oo, totoo talaga yan. Kaya pareho lang, pero sa tingin ko mas lumawak ang kakayahan ng publiko na sundan ng mga pangyayari. Ang cellphone, kahit sino na lang ang nagve-video, kung ang isang Libyan noong 8 at 6 ay may cellphone na gaya ng ngayon, malamang nga na video niya ang mga pambobomba, pagkamatay ng mga sibilyan at mga ganung bagay. Noong siyam naput isa ang Gulf War, ang unang digmaang napanood natin ng live. Naalala pa natin noong sinabi ni Emilio Fede na inatake sila at kita ang putok ng anti-aircraft sa live TV. Pero hindi pa noon pwedeng makilahok ang isang tao. Wala pang mga cellphone noong siyam naput isa. Nasa hotel Iraq si Bonteri, naalala ko. Gamit ang night vision, kita mo ang lumilipad na bala. Noong siyam naput siyam iba na. Nang naibagsak yung sikat na F-117, malinaw na nagkaroon ng komunikasyon. Noon, nagsisimula pa lang ang mga unang cellphone tulad ng Startup at Panasonic na gamit ni Megan Gale na tiyak na naalala ng marami sa inyo. Mas madali nang magpalitan ng impormasyon noon, pero walang larawan at video. Nagpatuloy pa rin ang lahat. Noong siyam naput isa ang Gulf War ng siyam naput isa ang nagpasimula nito. Pagkatapos, nagkaroon ng disintermediation. At ayon, proseso na yon. Na nararanasan natin na yon. Kaya salamat sa inyong lahat. Salamat kay Leonardo Lanzada. Habang pinag-isipan ninyo ang operasyong ito, maghanap din ng dagdag na detalye dahil pwedeng humaba pa ito. Mayroong magagandang dokumentaryo sa YouTube. Iminumungkahi ko sa inyo, ipinakita ko ng ilang screenshots dahil hindi ko naman pwedeng nakawin ng video na iba. Yung kay The Operation Room, animated, pero may magagandang boot din.
Tungkol naman sa Parabellum sa Blogspot at The Aviationist, magaganda rin ang mga iyon, magagandang artikulo. Puntahan nyo at balikan dahil tiyak na marami sa nangyari noon ay manapit sa nangyayari ngayon at maraming aral ang makukuha. Salamat sa inyo lahat.